Musta? May bagong anime na naman tayo ngayon. Like and subscribe ka na rin para lagi kang may topic sa barkada mo. At huwag kalimutang i-all ang notification bell nang lagi ka pong updated sa ating uploads. Salamat! Tuwang-tuwa na nga itong mangtangang prinsesa nang makitang natalo na ng ating bida ang dambuhalang kalaban ng kanilang kaharian. Nagawa mo rin sa wakas, Sanrako, ika na nga ng prinsesa sa mala wrestler ang outfit nating bida. Matagal na rin nga raw itong hinihintay nitong si Sanrako, sabay nilingon na nga ang todo pa-cute na dalaga. Hanggang walang ano-ano'y sumalampak na nga ang pangmalakasang sipa nito sa mukha ng dalaga at sumama na nga raw ito sa MP Erno kasama ang Dark Lord. Gago itong bida at pinagtatrash talk na nga ang prinsesa, ito raw ang tunay na salot ng lipunan. At sa wakas raw natapos niya na ang Failia Chronicle at nakapaghiganti sa walang kwentang prinsesa na nagpahirap sa kanya. Sa panahon nga raw na ito ay normal na lamang ang virtual reality games at sa dami nga raw ng games na nare-release ay nagkakapatong-patong na lamang ito, at ang mga hindi pansinin at mga napag-iwanan na ay tinatawag na trash games. Bagamat karamihan ay ayaw sa mga ito ay may iilan pa rin ang naghahanap at naglalaro nito, na tinatawag nga raw nilang freak. At isa na nga raw sa mga baliw na yan itong bida natin na nagngangalang si Rakuro Hisutumi. Nakilala nga raw sa tawag na trash game hunter. Since gamer nga ang kuya mo ay puyat na itong pumasok sa eskwelahan nito kung saan ipinakita ang isang dalaga na inaabangan ito, na todo practice pa nga sa mga sasabihin nito sa binata at kesyo ano raw ba ang nilalaro nito, chuchu. Hanggang sa bandang katapat na nga nito si Rakuro at dadamus na sana si ate mo nang bigla na nga siyang maunahan ng isang lalaki na kumausap dito. Kaya ayon, naiwang sad si ateng di pinakilala. Samantala, somewhere ay ipinakita naman ang isang game shop na pagmamay-ari nitong babae na ipinakilalang si Mana Iwamaki, at summer vacation ng araw bukas kaya bebenta na siya. Dito na rin ipinakilala si ate kanina na si Rei Saiga na nagbabakasakali at kung nandito ang ating bida, na namulang at sinabi ng may-ari na wala raw dito ang binata. Rason naman ni ate na naghahanap lang daw siya ng bagong laro na pinabulaanan na nga ng may-ari at basang-basa nga raw niya ang dalaga. Sa kabila ng pang-aasar nito kay Rei ay may patip na nga ito sa dalaga na busy nga raw ang lablab niya sa pagtapos ng isang trash game kamakailan pa, kaya matagal-tagal na nga raw di napupunta sa shop niya. Ang Fairia Chronicle na isang araw sa mga pinakamahirap na trash game dahil sa walang kwentang alay AI ng laro, random patterns ng enemy attacks, at sa daming araw ng bugs sa code nito. At usap-usapan nga raw nakakailanganin mo ng pangbihirang galing matalo lamang maging first boss pa lamang nito. Sa tinding araw ng larong ito ay maraming namaalam na VR headsets at pinagwawasak ng mga na-frustrate na mga manglalaro. Sa gitna nga ng kanilang pag-uusap ay bigla na lamang dumating sa eksena itong bida natin na lubos kinagulat na nga ng dalaga, at naghahanap ng bagong malalaro since natapos niya na nakaraan niyang trash game. Sa gulat na nga rin itong si Mana ay naglaho rin ng parang bula ang dalaga kaya itinoon na lamang kay Rakuro ang atensyon at namanghang natapos agad ng binata ang Fairia Chronicle. Sus basic, ika na nga ng binata at basurang araw talaga ang nasabing laro. Habang pinakita na ngang nakatitig mula sa malayo si Ate Rei ay nagkwento naman na nga ng kanyang pagkabwisit itong si Rakuro lalo na nga raw sa female lead ng laro, na siya nga raw sanhi ng lahat ng problema sa journey ng laro. Napakapabibi nga raw sa ito naman ang sanhi ng lahat tas nagawa pa raw sisihin ang final boss sa siya naman daw talaga ang problema sabay pakyu na nga sa walang kwentang prinsesa. May mga sitwasyon pa nga raw na mag-a-attitude ang prinsesa na nagiging kosa ng pagka-delay ng kanyang progress na inaabot pa raw kulang-kulang 3 oras bago bumalik sa normal ang abnormal. Dami pa nga raw kaso baka mahirapan na si Idol Recap Candy kaya yun na lang gets nyo na yun, basta kabwisit na hype na larong yan litanya na nga nito. Pero may bawi rin naman daw, may 3 minuto sa gitna ng pagkatalo mo sa final boss at pag-roll ng ending credits na maaari mong mabugbog ang nakakapikong prinsesa. Marahil dahil cutscene daw ito kaya ganito, naninamnam nga raw niya ng husto at pinagbubugbog ang gago. Nasasarap daw sa pakiramdam ay tila nasa heaven ka. Aba mukhang nag-enjoy ka talaga ika na nga ni Mana sa binata. Pwede na kaso since tinaasa na nga raw masyado ng larong ito ang pagiging basura nito ay di na nga raw niya alam kung ano tuloy isusunod dito pamumroblema na nga ng binata. Dito na nga isiningit ni Mana ang bagong laro nila at nang makatry naman daw ng bago itong si Rakuro hindi puro trash game, fully immersive VR game nga raw na may 3 milyong players, ang Shangri-La Frontier,
Sabay kindat na nga kay Ray at baka nilalaro rin ito ng dalaga, at tila nagka-interes na nga ang binata. Pakauwi ay todo research na nga itong si Rakuro sa laro na Shangri-La Frontier, search dito, search doon, hanggang sa isinalang na nga nito ang bala sa kanyang console. Gawa nga raw ito ng Utopia Entertainment Software o UES for short, founded ng isang genius programmer na si Tsukuyo Sukuri na nag-develop ng fully immersive VR game system, kaya imposible raw na pangit ang laro na ito ika na nga ng ating bida. Pakalogin sa laro ay bumungad na nga sa kanya ang paggawa ng kanyang character, at dito kinagulat na nga ang dami ng job types ng laro. Kalaunan ay pinili na nga niya ang Twin Blade Mercenary, sa origin naman ay pinili nito ang Wanderer at may kaakibat daw na swerte sa mga loot at critical chance. Rekta na nga siya sa character design na lubos kinawilihan nito at wala nga raw nito sa trash games, so ayon, manok na tila may katok, blue pa ang buhok, hype walang kasense-sense sa design Burnok na bulok, hahaha. Depensa naman ng anime na di raw talaga style ni Rakuro ang looks at fashion, bagkus ay mas pinapahalagahan ang weapon niya kaya sakto since pwede nga raw magbenta ng item sa Shangri-La Frontier ay binenta lahat ng kanyang damit at iba pa para mal-on budget sa weapon. At sa maskara na rin at nakakahiya raw na hubad siya. Sanrako na nga nilagay nito sa player name niya sabay skip sa pagkahaba habang prologue and boom. Nagising na nga siya sa isang gubat na kinamangha na nga nito at tila tunay na buhay na nga raw ang level ng kalidad ng laro. Talon, takbo, akyat, swak at sapat daw di tulad ng dati niyang mga nilero, maging ikumpara nga raw ito sa iba ay insulto sa kalidad ng larong ito ika na nga ng ating bida. Bukas map na nga agad si kuya at naghanap ng pinakamalapit na lugar na kanyang mapupuntahan, at dito nakita na nga ang kabilang bayan. Habang naglalakad at tinitignan ang kanyang stats ay lubos kinagulat na nga ng ating bida ng isang goblin ay sa kanya'y umatake agad-agad. Kaya labas din agad ng kanyang weapon si Burnok at nang matesting na nga rin daw niya. Agad natalo na nga ito ng bida natin sa isang hit lamang sabay pop-up ng mensahe na siya ay nag-level up. At syempre kinuha rin ang drop item ng goblin na kanya ay napaslang. Di pa man nga siya nakakapagpahinga ay isang rabbit malamika sa nangaang sa kanya ay bigla na lamang umatake, at kinagulat na nga ng ating bida at may taglay na kakaibang lakas. Sa kabila nito ay nakipagsabayan na nga si Sanrako dito hanggang sa kalaunan ay matalo na nga niya ito. Level up na naman nga siya ngunit nalungkot at wala man lang daw item drop. May nag-pop up na naman nga na mensahe na nagsasabing condition achieved, you learned flash counter. Nakinamangha na naman nga ni Sanrako at pinag-isipan daw talaga ang laro na ito, ang dami niya na raw tuloy gustong subukan. Na-amaze rin ito at magpahanggang ngayon wala pa nga raw siya na e-encounter na mga bug. Lubos nagbigay excitement na nga ito sa naninibagong gamer at pinaninindigan daw talaga ng laro ang pagiging god tier game nito. Unti-unti na ngang nag-level up si Sanrako kasabay na rin ang lubos panghihinayang nito sa Vorpal Bunny nga raw kanina, at lubos na gustuhan ng karga din itong weapon, baka nga raw rare ito kaya sana makita niyang muli. Hanggang sa naswertihan na ngang nakuha ni Sanrako ang Vorpal Chopper sa loob ng 50 na kalaban niyang halimaw, kaya nangangahulugan raw na 5% lamang ang spawn rate nito at napagtantong rare talaga ito. Nadagdagan na nga rin raw ang kanyang mga skills na kinatuwa na nga ni Sanrako. Ngunit di nga raw bibiles ang level up niya kung dito na lang siya iikot-ikot kaya napag-isipang lumipat na ng ibang lugar. Dito na nga muling binuksan ang kanyang map kung saan nakita na ang pinakamalapit na lugar sa kanya ay ang Sikandale. At para makapunta nga raw siya rito ay kakailanganin niyang makatawid sa isang tulay base sa mapa. Nang marating na nga niya ang tulay ay bumungad na nga sa kanya ang isang naka-ash blonde na ahas. Mukhang kailangan kitang talunin para makatawid ako Ika na nga ng ating bida sa Pad Isla Dilang Ahas, na isang area boss na nagngangalang Ravenous Python. Napangisi na nga si Sanrako at mukhang may challenge na nga raw sa kanya ang game at dito rekta na nga inatake ang tambay na ahas. Pa-like at subscribe na din po ako mga lods kung kayo ay napatambay din naman sa aking channel, salamat po. Isang todo naka-armor na karakter na nga ang lubos pinagtaka ng iba at nagawi sa starting town ng First Tia at tila may hinahanap. Ayon naman sa boses babae na puting knight ay pare-parehas nga lang raw ang pangalan na ginagamit ng kanyang lablab ngunit tila wala raw sa lugar na ito, at dito na nga pinakita ang malungkot na si Ray at di niya raw inabutan ang binata. Samantala, ang di niya alam ay bandang Sikandale na ito at may kabakbakan pa nga na isang ahas,
Bagamat low level pa nga lang ito ay nakikipagsabayan na ito sa isang area boss. Ayon naman kay Sunraku ay di naman daw ganoon kahirap basahin ang galawan kaya may tsansa nga raw siya na matalo ito. Ngunit kinabahala na isang atake nga lang mula rito ay deads siya kaya kailangan nga raw niyang maging maingat. Maging ang starter weapon niya ay bumigay na rin sa pagkakapal-kapal na armor ng ahas kaya no choice siya kundi gamitin na ang pulang dagger niya. Rekta atake na nga si kuya ngunit nagulat ng rumbat ang ahas ng isang violet na something, na inakala niyang tae sa una, ngunit napagtantong isang poison effect nang mag-pop up ang isang notification. Pang-ising-isi naman ang ating bida at marami na nga raw siyang nalaro na mas malala pa sa mga pakulo nitong ahas, kaya humanda nga raw ito. Dito na nga nito inalisa ang sitwasyon kung saan bawat 10 segundo nga raw ay may isang damage ang poison effect ng kalaban. Kaya nangangahulugan nga raw na kulang-kulang may 4 na minuto pa siyang natitira para madiskartehan ang ahas. Kailangan nga raw niya makabura ng crit hit kung nais niyang manalo sa laban, at base nga raw sa nakaraan niyang laban sa rabbit ay nagtitrigger ito pag nataman mo ang weak point ng kalaban. Sa kaso nga raw nitong ahas since balot na balot ito ng kaliskis ay maaaring ang ulo nito ang weak point nito. Namroblema naman ang Burnok dahil sa mahirap nga raw tamaan ang ulo nito kaya gagawa na nga lang raw siya ng sarili niyang weak point nito, hanggang sa pagbabanata na nga nito ang isang parte lamang ng ahas at dito finukos lahat ng atake niya. Sunod-sunod na critical hit na nga ang ininda ng ahas habang ang bida naman natin ay napapamura at gaano daw ba kalaki ang HP nito't ang tagal mamatay. Sayang effort na nga twa epek ito sa ahas kaya ayun nadali ang ating bida. Ngunit syempre laban peren si kuya at sinamantala ang pagkakakagat sa kanya ng dambuhalang ahas at dito na nga binuhos buong lakas niya sa ulo nito. Sabay rekta sinundot na nga mata na kinatalo na nga ng area boss na ahas. Yehey, panalo literal na manok natin, haha. Todo celebrate na nga ito tibe-tibe salot na nakuha mula sa ahas ngunit ikinabahala at tuloy peren ang pagbawas ng kanyang buhay. Takbo na nga si kuya mo ngunit di nga raw niya alam kung saan pupunta maging kung saan ang respawn point kaya lubos na problema. Samantala, may dumb-ada moves namang player sa isang babaeng player na nagngangalang Yamamoto-kun at sa wakas nga raw after 3 months ay nakalaro niya na ang kanyang crush, at nagbunga na nga raw ang pagpili niya sa character na advice-giving veteran. Sa gitna nga ng kalandian nito ay dito na pumasok sa eksena ang bida nating agaw buhay sa pagtakbo. Eto namang si Ate Warfreak at papanay na nga ang mukhang manok naman kasi talagang bida natin. Teka lang kita mo may character name sa ulo maganda sana kaso tatanga-tanga. Ay sorry so di ko siya pwede atikihin banat naman nga ng dalaga. Hindi syempre ika naman ni kuya at magkakaroon nga raw siya ng bungo sa harap ng pangalan na ibig sabihin ng pipkeisha o player kill. Dito na nga napagtanto ni Yamamoto-kun na maaaring isa na naman nga raw ito sa biktima ng tagabantay na ahas sa tulay at na poison. Kaya itinuro na nga nito kay Sunraku ang in at dumiretso nga raw ito dito, ngunit di raw magre-register ang respawn point niya hanggat di siya nakakarating ng kanyang kama. Salamat pre, ika naman ni Sunraku na todo nagmamadali. Nabilib naman si ate at dami nga raw alam ni Kuya Yamamoto-kun kaya sa isip-isip na nga nito ay nagpasalamat din sa ating bida at dagdag pogi points siya sa dalagang dinidiga. Samantala, binara na nga ni Sunraku ang mga paeme-eme ni ate receptionist at nagmamadali na nga raw ito, kaya ayun rekta na nga sa kwarto niya at nil-iPad ang kama niya and boom. Bagamat namatay ay naabutan niya naman ang respawn point ng game. Balik sa tunay na buhay na nga itong si Rakuro at importante nga raw ay naisalba niya ang progress at items niya. Salamat nga raw doon sa tumulong sa kanya. Sabay todong ngiti na nga at lubos na gustuhan ang game. Agad bumalik na nga ito sa game kung saan kakailanganin nga raw niya ng items kagaya ng mapa, recovery items, equipments, at isang makapangyarihang weapon nga raw pamalit sa nawasak niyang twin blade. Hype na nga ito at aabutin nga raw niya ang top player ranks habang ang mga tao naman sa paligid ay hayop na hayop din sa itsura niya. Mangtanga nga raw itong manok kaya napaisip na nga itong si Sunraku na bumili ng kanyang damit. Kaya rumekte na nga ito sa isang armor shop at dito bumili ng cheapy pie na armor at wala naman daw siya paki sa stats basta matabyunen lang utong niya nang tigilan na siya ng mga mapang hasgang lipunan. Sunod na nga nitong pinuntahan ang isang weapon shop ngunit wala nga raw siyang makitang tatapat man lang sa vorpal chopper niya. Ayon naman sa panday ay rare item naman daw kasi talaga ang dagger nito,
kaya kung gusto nga raw ng ating bida ng tatapat dito ay pwede naman daw siya ay gawa ng matandang panday. Abat pwede pala yun manong ika na nga ng excited nating bida. Abat pwede syempre pero kakailanganin mo ng materials para mapanday ko sandata mo ika naman ng panday sa kanya. Wala nang ang inaksayang oras itong si Sanrako at tumungo na sa Dimarsh Waste kung saan makakalot siya ng mga oras na kakailanganin para sa kanyang sandata. Hype na yan kanina pa ako nandito puro bato nakukuha ko pasting yan reklamo na nga ng bida natin at kailangan nga raw niya ng 6 na gray oras para magawa siya ng sandata ng matandang panday. Dumagdag pa nga raw yung pagkalapot-lapot na putik na sa kanya ay dikit ng dikit, pati yung piko, na tinalo pa raw bigat ng bigas na nakasako. Sumabay pa sa eksena itong Pelaka, na lubos kinabwisit na nga ng kanina pa napipiko na binata. Inimukang Pelaka ka lawak-lawak ng lawa sa mukha ko pa ikaw nagkalat sabay binato na nga ng gago ang pasaway na bobo. Sa gigil nga nito ay pinuntahan pa talaga ang Pelaka bagamat hirap na hirap maglakad sa putikan at dito kahit papaano ay nakakuha ng loot mula sa Pelaka na parehas nga raw ng materyales ng kanyang armor. Sa kanyang pagbalik ay nagulat na nga itong si Manong Panday at pagkarami-raming dalang oras nitong si Sanrako sa loob lamang ng 3 oras. Abay syempre ako pa ba pagbibida naman ng ating bida at kailangan niya raw ng pangmalakasang sandata. What dapak, meron kang nakuhang marsh coffin fossil pagkamangha na nga ng Panday sa kanya sabay pinakita ang isang green na dagger na maaari nga raw nila magawa mula sa loot nitong binata. Nice, nice. Kunin ko yan Manong agarang pagsang-ayon na nga ni Sanrako sabay gawin nga raw dalawa ni Manong. Gulat na nga si kuya mo nang makita ang bago niyang sandata. Dagdag pa ang pangmalakasang effects nito na bagay nga raw sa kanyang playstyle. Ipinaliwanag din ni Manong na maaari pa itong ma-upgrade ni Sanrako basta magdala lang siya ng mga kakailanganing materyales, na lubos kinamangha na nga ng ating bida. Kinagulat din ito ang pagiging interactive ng NPC na Panday at anong klaseng AI daw ba ang ginamit dito. May pahabol pa nga si Manong Panday na mag-ingat nga raw itong si Sanrako at pagabi na, kung saan nagsisilabasan ang nocturnal monsters. Ngunit imbes na matakot ay lubos pang ikina-excite ng ating bida. At may pagsasamplean na nga raw siya ng kanyang bagong weapons kasabay na rin ang kanyang pagpapalevel up yehey. Samantala, sa may tulay ng Sikandale kung saan nakabantay ang dambuhalang ahas ay nakaharap na nga nito ang buong araw nang naghahanap kay Sanrako na si Ate Knight in Shining Armor, na binasek nga lang ang area boss na ahas. Pinag-alala na nga nito kung nagawang lampasan ito ng ating bida sa kabila ng beginner pa lamang ito, pero since si Sanrako lablab nga raw niya ito ay posibleng maging sila someday posibleng magkita na sila someday. Siyang tunay nga somewhere ay nakikipagbanata na itong si Sanrako sa isang goblin, na kinagulat na nga nito at may rason pala talaga ang warning ni Manong Panday at may kalakasan nga raw ang mga nocturnal monsters, ngunit di niya raw inakala na ganito ka-OP ang makakalaban niyang goblin na pagkalayo-layo nga raw sa nakalaban niyang goblin sa gubat. Di pa nga doon natapos ang problema nitong si Sanrako at nagtawag pa nga ng mga kasamahan ang nasabing goblin na solo pa nga lang ay lubos na sa kanyang nagpapahirap. Siya naman pwede isa-isa lang ika na nga ng bida nating nabulantang. Ngunit, wala nga raw sa bokabularyo niya ang tumakbo na lamang mula sa isang laban, sabay na pangisi na nga. Ano yan lang kaya nyo, damihan nyo pa ang kunti nyo pagmamayabang na nga ng ating bida, hanggang sa kung saan ay bigla na lamang may pagsabog na pumagitna sa kanila, na lubos kinagulat na nga ng ating bida. At dito nabulantang ng isang dambuhalang halimaw ang sa kanyang harap ay lumutang. Unique monster encountered, like a gun the Night Slayer ika na nga mensahe na nag-pop up sa kanyang harapan. Sakto Lods isang like at subscribe din ang meron dyan sa inyong harap, baka naman, hahaha, salamat. Sa kung saan ay nakasalubong na nga nitong si Ray ang dalawang player na nakasalamuhan ng ating bida kanina, at siguradong araw sila na Sanrako ang pangalan ng mangtangang manok na kanilang nakita. Babanat na naman nga sana itong praning na dalaga at nakakatakot daw kasi itong kaharap nila kung di lang pinigilan ng binata at di nga raw lahat ng mukhang nakakatakot ay kalaban. Anyway, dumiretso po siya sa Sikandale nang makaharap ang ahas ng tulay, tas madali niyo po siya makikilala gawa ng may manok po itong ulo tas nakataples dagdag na nga ng lalaki dito. Agad nagpasalamat na nga itong si Ray sa Anpormas yung ibinigay ng dalawa sabay binigyan ang mga ito ng isang item bilang ganti sa kanilang kabaitan, at nagmamadaling nagpaalam na nga at may pupuntahan pa raw siya.
Pinagtaka naman ng dalawa kung sino raw ba ito, ngunit ayon na nga kay kuya ay base sa emblem nito sa kapa nito, ay maaaring mula ito sa isang clan na focused sa unique monster na Lycagon the Night Slayer. Unique monster, ano yarn, tanong na nga ni ate. Special class of monsters nga raw ito ayon kay kuya na di tulad ng ibang monsters pag napatay mo o na-capture ay magre-respond din kalaunan, di tulad sa unique monsters na nag-iisa lang talaga sa buong mundo. Usap-usapan nga raw na 7 lamang ito sa buong laro ng Shangri-La Frontier na tinatawag na 7 Colossi, at wala nga raw nakakaalam ng spawn criteria ng mga ito. Dito na nga raw nabuo ang karamihan sa top clans ng larong ito na nakafocus sa paghunting sa mga nasabing Colossi. Wawawi, so bale rare monsters ito, ika na nga ng dalaga, na sinang-ayunan naman ni kuya, at mga rare monsters daw na may mga abnormal na lakas. Isang taon na nga raw ang laro, ngunit sa kabila ng 30 million na player base nito ay magpahanggang ngayon ay wala pa ring nakakatalo ni isa sa mga halimaw na ito. Abat jackpot na nga ang bida natin at isang Colossi agad ang nakatagpo, na lubos na babahala na nga, at yung mga goblin pa nga lang raw kanina nagkaunat-unat na bol niya. Kamusta naman daw itong kaharap niya ngayon na sa entrada lang naglahong parang mga bula na yung mga goblin kanina sa Smeriasep King ina. Isang hit nga raw mula dito, sigurado palem na. Walang ano-ano'y inatake na nga siya ng dambuhalang Lycagon na barely na ngang nasangga ng lubos, pinagpapawisan at nangangatog nating bida, at buti na nga lang raw may skill siya na perfect parry kundi wala na talaga. Buhos effort na nga si Kuya Sanrako mo, ngunit tila wa epek sa unique monster na may mga pa-invisible pa na ganap. Bagamat nahihirapan ay pilit nakikipagsabayan naman ang ating bida, na ayon nga dito ay lubos na mamroblema at may kakapalan daw ang balat nito, malala pa sa ahas na kamakailan ay nakalaban niya. Kanina pa nga raw siya dito nakikipagsabayan pero tangina wala raw itong natatamong damage mula sa kanya. Dagdag pa nga nito na halos 200 critical hits na daw ang napatama niya rito, ngunit wa epek peron na maging fresh na vorpal choppers niya daw ay laspag na. Hype na yan kasi daming makakaharap ito pa sakin, tinapat letse na yan, litanya na nga ng ating bida. Pero I love it, ito nagustuhan ko sa game na ito't banat na banat pati burat, eret na eret sa mga laban na parang wala ng bukas at wakas. Huwahahahaha. Wala na nga raw mas nakaka-enjoy pa sa laro kung di rin lang kagaya nito, ika na nga ng gago. Mga trash games nga raw di niya sinukuan nito pa kaya, yak ang yakasam ampe ka pa, ika na nga ng ating bida. Hanggang sa nawala na nga amats ni kuya mo nang humagulgol na ang Lycagon at di nga raw siya makagalaw. Sabay sa kung saan ay bigla na lamang naputol ang mga binti niya nang di niya namamalayan. GG na nga si Sanrako at pinagtaka pa nga na may natira pa siyang HP sa kabila ng pangmalakasang atake sa kanya ng Lycagon. Sa unti-unting paglapit sa kanya ng kalaban ay binanata na nga ito ni Sanrako at malakas lang naman daw ito dahil sa ito ang program at code nito sa game, at di ibig sabihin na di ito matatalo. Kaya humanda nga raw ito di pa man ngayon, at pupulbusin niya raw ito at gagawing pulbos. Sabay duro sa Lycagon the Night Slayer ng ina mo ka, humanda ka. Habang siya naman kinagat ayon na maalam na. Nagising na nga lang siya sa inang Sikandale since ito ang last save point niya, at dito nagulat nang makita ang notification kung saan inflicted nga raw siya ng curse, ang Lycagon Smart, kung saan may mga kaakibat na effects. Sulat na lang natin effects, dami kasi, huwahahaha. Nabwisit na nga itong si Sanrako, at anong klaseng kalokohan daw ba ito? Buwisit na wolf na yan, bigla-bigla na lang lulutang tas kakainin ka, tas may pahabol pa talaget, may pa mark pa at sumpa ng hype na siya. Inisa-isa na nga nitong basahin ang bawat effect ng kanyang sumpa na lubos na ngang nagbigay dito ng pagkabahala, at ito nga raw yung klase ng sumpa na mawawala lamang pag napatay mo ang may gawa. Naglakad-lakad na nga ito sa labas ng mailabas gigil niya sa sitwasyon, sabay pinakalma ang kanyang sarili at inalala ang 3 prinsipyo na natutunan niya sa paglalaro ng trash games. Una, patient mind; pangalawa, unbreakable spirit; pangatlo, cool-headed judgment. Sabay huminga ng maluwag. Dito na nga niya nakita na di naman daw nasayang ang naging laban niya sa buwisit na animal, at nakakuha naman daw siya ng maraming experience points sa nakaraang laban niya rito. At marami-rami nga raw siyang mal-i-level up na stats niya. Nabahala naman ito at napakababa nga raw ng vitality niya, at tinalo niya pa raw broken-hearted sa rupok. Dumagdag pa nga raw yung Lycagon's curse kung saan 2 sa 4 na slots niya sa armor ay di na nga niya magamit, at so far ang best stat nga raw niya ay luck. Na tila naging rason kung bakit nagawa niya pang mabuhay sa one hit ng buwisit na Lycagon sa nakaraan.
Paiyak-iyak na nga si kuya at kung swerte na nga lang raw malakas sa kanya ay lubos-lubusin na at grabehan na raw pinagdadaanan niya, hanggang sa bigla na nga lang sa kung saan ay may isang kuneho ang nahulog sa kanyang ulo na kinagulat ni Sunrako. Nang makita na kuneho ito ay bigla na ngang naalala ng ating bida ang Vorpal Bunny na nakalaban niya sa gubat noong nakaraan, ngunit may kakaibang araw itong damit di tulad ng Vorpal Bunny kaya dito napaisip na maaring nagdadrop ng rare item ang kuneho na agad na nga niyang hinabol. Hype na nga si kuya mo hanggang sa kalaunan ay mock-corner na niya ito. Ngunit nagulat nang magbukas ng isang kakaibang pinto mula sa kung saan itong kuneho na kanyang hinahabol at tila pinasusunod siya. Unique scenario, invitation from Rabbitiza, mga salitang nakasulat na nga sa pinto na lubos pinagtaka ng ating bida. Dito na nga niya naalala at tila kanya nang nabasa, ang tungkol sa mga side quest na paganap ng larong Shangri-La Frontier, at isa na nga raw dito ang unique scenarios kung saan mystery scenarios raw na walang eksaktong oras o lokasyon at maging publiko ay walang impormasyon. Kaya pinaniniwalaan na kung anumang gamit, skill o spells ang makuha mo mula sa mga ito ay rare at top class. Maging mga top clans nga raw ay pahirapan sa paghahanap ng mga ganitong unique scenarios na kinang-isi na naman nga ni Sunrako sabay huwahahaha. At ang pagkakadiskubre niya raw dito sa kabila ng pagkabago bago niya pa lamang sa laro ay tila swerte na nga raw na dala ng luck stats niya. Kaya syempre eret na at di nga raw niya papalampasin ang ganitong pagkakataon. Ayon lang, di nakita ng ating bida na ang requirement level sa unique scenario na ito ay level 80 habang ang manok natin ay level 28 pa lamang patay kang bata ka, hahaha. Sa kanyang pagpasok ay bumungad na nga sa kanya ang pagkalawak-lawak na bayan na puno ng mga kuneho, sabay nagulat na nga nang i-welcome ng nagsasalitang kuneho na kanyang sinundan kanina. Hype na nga ang kuneho at sentro nga raw ng usap-usapan itong si Sunrako sa buong Rabbitiza. At sa kabilang araw ng kahinaan nito ay ang lakas nga raw ng apog at amats nitong nilabanan ang Night Slayer ng mag-isa lamang. At ang mga pangmalakasang atake nga raw nito habang walang mintis na naiiwasan bawat atake sa kanya ng nasabing halimaw. Bilib na bilib nga itong si Kuneho at siya nga raw ang buhay na sagisag ng Vorpal Soul. Vorpal Soul ng anumong hype ka, baliw ba itong kuneho na ito sa isip-isip na nga ng ating bida habang nagdadadada ang rabbit na may sabit. Since nandirito nga raw siya at nakakausap niya at humihinga sa kabila ng nakalaban na nito ang Lycagon ay nangangahulugan daw na maaring blessed ito ng Divinity's protection, at ang mga marka nga raw sa katawan nitong si Sunrako ang patunay dito, ika na nga ng kuneho na lubos kinababahala ng ating bida at tila baliw na raw. Di nga raw ito ang unang beses na nakatagpo siya ng madaldal na NPC, na pinagdudahan pa nga kung talaga bang NPC ito at puro Lycagon nga raw ang bukang bibig nito. O baka isang araw ito sa mga epekto ng Lycagon curse regarding sa mga NPC. Dito na nga nagulat si Sunrako nang sabihin ng madaldal na kuneho na gusto nga raw siya makausap ng kanilang boss kaya siya sinundo nito, sabay nagpakilala sa kanyang si Emil. Rekta na nga sila sa palasyo ng Rabbitiza na lubos kinamangha ng ating bida. Ayon naman kay Emil ay siya pa nga lang raw ang natatanging tao na makakabisita sa palasyo. At dito na hype na nga at tila di naman daw malas ang markang binigay sa kanya ng buwisit na Lycagon at ito na raw ata ang swerte niya at siya pa lamang ang nakakatagpo ng unique scenario na ito. Hanggang sa nawala na nga ang ngiti nito at lubos na gulat nang makita ang tila grabe na pinagdaanan sa buhay na boss ng Rabbitiza na nagpakilalang si Vicechi. Padaanan na rin Lods like at subscribe ko dyan baka naman, salamat, mua. Balik game shop na naman nga itong si Ray at as usual nagbabaka sakali kung nandirito ang bida natin, na namataan na nga ng may-ari ng tindahan na si Mana, at sinabi ditong wala ang binata kung ito ang kanyang hanap. Natarante na naman nga ito at sinabing naghahanap lang raw siya ng ibang malalaro, na lumang tugtugin na nga sa bantay ng shop at pinagtakang di pera nahahanap nitong si Ray ang ating bida sa larong Shangri-La Frontier. Kwento naman ng dalaga na matagal niya na nga raw hinahanap si Sunrako sa laro ngunit tila ibang araw ang tinahak nitong ruta at iniskip ang first tutorial city, na tinawanan na nga ni Mana at ano pang araw ba aasahan mo sa typical trash game addict. Ano ka ba makikita mo din siya tiwala lang, tas rekta umamin ka na rin para sulit na pang-aasar na nga sa kanya ni Ate Tindera na kinapula na nga ng pumapag-ibig nating dalaga. Samantala, research mode naman itong bida natin tungkol sa mga unique scenarios ukol sa mga quest ng Rabbitiza,
Dito na nga niya nabasa ang tungkol sa Tour of Rabitiza na tungkol sa paglutang ng isang Vorpal Bunny na iimbitahan ka sa Rabitiza. Sa inyong paglalakbay ay tahimik nga lang daw itong Vorpal Bunny at sisiguraduhin lamang na nasusundan mo ito, at oras na marating mo na nga raw ang lugar, at matalo ang Lagan Ian Python na nanggugulo sa kanilang bayan, ay pagkakalooban ka ng isang spell na tinatawag na Enchant Vorpal. Bagamat sa Rabitiza din daw ito ay ibang-ibang araw ito sa nakatagpo niyang unique scenario kahapon, at wala raw siyang nakalaban na Python o anuman, bagkus ay isang nakakatakot na malayakuzang betak ang kanyang nakaharap. Dito na nga pinakita ang mga kaganapan ng nakaharap niya ito kung saan kinausap na nga siya nito tungkol sa naging laban niya sa Lycagon, at ang angas nga raw nitong si Sunrako at may pangmalakasang Vorpal Soul itong taglay. Hayop na yan ito na naman tayo sa Vorpal Soul na yan, ano ba kasi yan sa isip-isip na nga ng naguguluhan nating bida. Uy manok, iba mga tinginan mo sakin gusto mo rin ba maging Kiret maging betak katulad ko, ika na nga ng boss ng Rabitiza sa ating tahimik na bida. Nagulat naman nga itong si Sunrako at training quest daw ba ito, at since unique scenario ito ay maaaring may kaakibat daw itong pangmalakasang buff, kaya walang patumpik-tumpik naman nang ang tinanggap ito ng manok. Since sa pagpapalakas nga ay sobra itong hayok sabay sabing ikaw na bahala sakin, kuya. Nagulat na nga lang siya nang biglang napatayo si Visechi at inulit ang sinabi niyang kuya, na kinataranta na nga ni Sunrako at joke lang daw yun. Buisit na yan, nagalit ata, ba naman kasi yan dami pwede itawag kuya pa, sa pwede naman papa ika na nga sa isip ng ating bida. Hanggang sa magulat na nga lang si Sunrako nang tumetawa-tawa na ito sa tabi niya at gusto raw siya nito, buti naman daw at alam nito ang sistema ng mga bagay-bagay. Tawagin na nga lang daw siya nitong Vash at nakikitaan nga raw niya ng potensyal itong si Sunrako. Okay na nga lang ang manok na todo nanggatag habang sa isip-isip ay buti na lang at habay daw banat niyang ibinato, kundi binal atang manok sa mang inasal na nga raw siya ngayon sigurado. Dito inatasan na nga ni Visechi si Emil na siyang mag-asikaso dito kay Sunrako na malugod naman ngang tinanggap ng cute-cute na Vorpal Bunny. Tara let's Sunrako, bigyan kita tour sa buong palasyo, ika na nga ni Emil dito. Teka naman si kuya mo at magpapahinga nga raw muna siya, kaya iminungkahi na lamang ni Emil na ihatid siya nito sa isa sa kanilang mga inns para sa respawn point nito. Bago umalis ang boss ay may pahabol na nga itong collar kay Sunrako at muntik na nga raw niyang makalimutan. Isang Vorpal Soul Collar na nagbibigay 2.5 times na stats points sa sinumang may suot nito kapalit ng kalahating experience points lamang makukuha mo sa bawat laban, na kinagulat na nga nitong si Sunrako. Ayon naman kay Visechi ay siya lamang makakatanggal dito at kailangan nga raw ito, nang siya ay maging malakas. Nakinabahala na nga ng bida natin at panibagong restriction na naman daw. Ngunit napagtanto rin naman na kapalit ng restriction ay ang pangmalakasang stat points na hatid nito. Wala nga raw siya makita ni isang forum tungkol kila Emil at Visechi, maging ang Vorpal Soul Collar na nakuha niya. Wala rin daw ang tungkol sa pagpasok sa palasyo ng Rabitiza, na kinatuwa na nga nito't siya pa lamang ang nakakaalam. Natigilan na nga ito nang maalala na may appointment daw pala siya, sabay hugot na nga sa larong Berserk Online Passion at naghihintay na raw ang tinukoy nitong si Katsu. Itong Berserk Online ay isang araw sa mga kinaadikang laro ni Sunrako, na malamang, isa ring trash game. Nasa sobrang kunti na nga lang daw nang naglalaro ngayon ay halos magkakakilala na lamang mga players dito, na kapwa mga adik sa trash games. Agad naglaban na nga itong si Sunrako at ang katagpuan nitong si Katsu na ibinida na nga ang bagong diskubre niyang moves habang busy daw itong bida natin sa paglalaro ng Phalia Chronicles. Syempre di naman nagpasiklab itong si Sunrako at ibinira rin ang pangmalakasan niyang moves na kinagulat na nga ng kalaban nito. Todo nagsabunutan na nga ang dalawa hanggang sa mapansin na ito ng mga kapwa players nila sa laro na agad na nga silang nilapitan ng makameron sa laban nila. Samantala, naisahan naman na nga ang bida natin at natalo nitong si Katsu, na okay na rin daw at nagbigay recharge sa kanya, at pergang-perga na raw siya at puro NPC nakakalaban niya these days. Teka, so naglalaro ka talaga Shangri-La Frontier noong nag-email ka sa akin, kala ko joke lang, ika na nga nitong si Katsu. Dito na nga ibinida ni Sunrako ang tungkol sa laro pati na rin ang tungkol sa mga kilasay na sa kabilang araw ng dami ng player base ng laro ay nagawa lamang pangalanan ang 4 sa mga ito. So, ano meron, pagtataka na nga ni Katsu.
Ayon naman kay Sanrako ay wala pang araw nakakatalo ni isa sa 7 halimaw na ito sabay kenwento ang tungkol sa Lycagon na kanyang nakaengkwentro, na binasek lang daw siya. Kaya di nga raw niya titigilan ang laro hanggat di niya natatalo ang pab-ibong aso. Mukhang nagka-interes na nga itong si Katzu at nabudal ng kwento ni Sanrako, tsaka wala na raw siyang kaibigan na naglalaro ng Berserk Online. Ay oo pala pre muntik ko makalimutan, finorward ko rin sa kanila tungkol sa paglalaro mo ng Shangri-La ika na nga ni Katzu na lubos pinagtaka ni Sanrako sabay pinakita ang chicks na stalker ko na pinakilalang si Arthur Pencilgun, na lubos pinagtaka ng malaman na naglalaro ang ating bida ng Shangri-La Frontier at kilala nga si Sanrako na naglalaro lamang ng trash games at todo-todo ang pagka-addict dito. Samantala, balik laro ng Shangri-La na nga itong bida natin kasama si Emil, na nagtataka sa ating bida at kung saan-saan gusto pumunta sa pagkadami-dami naman raw mas magandang lugar sa palasyo ng Rabbitiza. Ako rin naman ika na nga ni Sanrako dito, ngunit kailangan nga raw muna niya makapunta sa Third Rayma bago daw dumagsa ang madla na pinagtakang lubos ni Emil. Paliwanag na nga ni Sanrako na simula nga raw noong summer break ay mas dumami pa ang mga bagong players ng Shangri-La Frontier, mapa sa first tier raw, hanggang dito sa second dale ay kaliwat kanan na ang players, na nanggang hulugan nga raw na mas marami ng kakompetensya sa facilities, monster loots, maging sa mga mining spots. At balita nga raw niya na malaki ang Third Rayma na kung siya nga raw tatanungin ay mas paborableng paglaanan ng oras at may breeding room pa. Teka nga, naiintindihan mo ba talaga ako tanong na nga ni Sanrako sa kanina pa oo ng oo na si Emil? Ayon naman kay Emil ay hindi, pero kung nais nga raw makarating ni Sanrako sa kasunod na bayan ay matutulungan niya ito. Sabay lumutang na nga ang isang party request mula sa NPC, na lubos pinagtaka ng ating bida at ngayon lang daw siya nakakita ng NPC na nakikipag-party. Kalaunan ay tinanggap na nga ni Sanrako ang party request ng NPC na si Emil sabay napaisip na baka si Emil daw ang pakonsuelo at nakuha niya ang sumpa ng Lycagon. Di pa man sila nakakaalis ay agad na silang napansin ng players gawa nga nitong si Emil, at pagkakate-cute nga raw at saan daw ba sila makakakuha ng ganitong pet. Nakinabahala na nga ng ating bida at nakalimutan niyang kaakibat si Emil nang di pa kailanman nakikita pang unique scenario. At since siya lamang ang nakakaalam nito ay kailangan niyang pangalagaan ang sekreto hanggat di niya pa nakiklear ang quest ika na nga ni Sanrako. Kaya sinungalngal na nga ang bunganga ng madaldal na Vorpal Bunny sabay tumakbo na. Bagamat nakatakas ay nakasungkit naman ng isang picture si ate at ipagtatanong-tanong nga raw nila sa forums ang tungkol sa nakita. Hingal na ngang nakalabas ang dalawa at todo tinakbo ang paglabas ng bayan. So ano na next nating gagawin tanong na nga ni Emil kay Sanrako. Sakto ika naman ito at may nais daw siya confirm. Kung saan tungkol raw sa isa sa mga effects ng Lycagon mark sa kanya, na ang mga monsters na may mas mababang level sa kanya ay lalayo sa kanya. Hanggang sa kung saan sakto rin may lumusab sa kanilang isang halimaw, na bagamat lumulusob noong una ay kumari pa pagtakbo papalayo sa ating bida nang makita ang kanyang marka. Hala tumakbo yung halimaw mang tanga ka raw kasi tignan banat naman nga ni Emil dito habang ang bida naman natin ay pang-ising-isi at sinundan na nga ang takot na tupa. Hanggang sa mock corner na nga niya ito at dito walang patumpik-tumpik na kinatay. Banat na naman nga itong si Emil at pambihira nga raw at di niya malaman sa dalawa kung sino talaga mang tanga, na kina-poker face na lang ng ating bida at di niya malaman kung pinagtitripan lang siya ng kuneho. Anyway at least daw ngayon nakumpirma na niya ang tungkol sa effect na yon ng Lycagon mark. Kaya iminungkahi kay Emil na rekta na raw sila sa area boss. Ngunit nadismaya nang makita na bagamat narating na nila base sa mapa ang area boss ay wala silang makita ni anuman sa paligid kundi puro darak at putik lamang. Hanggang sa mapagtanto ng maalala ang sinabi ni Emil nang papunta nga raw sila sa lugar na ito, na ang pangalan nga raw ng area boss ay Mud Digger na bigla na lang lumulutang kapag umaatake. At dito na nga kinabahan at tila nasa trouble sila. Hanggang siyang tunay nga sa gulat nila mula sa kalaliman ng darak at putik ay lumutang na itong area boss na lubos kinabahala ng ating bida. Palutangin nyo rin lods like at subscribe natin dyan, hahaha, salamat. Lubos ng problema na nga itong si Sanrako at di pabor sa kanila ang latian, na puno ng darak at putik, kung saan sa laro na Shangri-La Frontier ay nilalagay ang player sa walking state o sa madaling sabi ay limitado ang mobility mo. Unang banat na nga si area boss na nagmalapiting sa lawa ng putik,
na bagamat sa kabila ng limitadong galawan ng ating bida ay nagawang agad iwasan gamit ang kanyang slide move. Ayon kay Sunrako ay magagamit na nga raw niya ang mga stats na nakuha niya mula sa nakaraang laban sa Lycagon, at dito ibinida na nga ang tinawag nitong evolution ng kanyang perfect parry, na repel counter. Kung saan di lang basta hinaharang ang atake ng kalaban, kundi nagbabalik rin ng pangmalakasang counter-attack, na lubos kinabilib na nga nitong si Emil. Ngunit sa kabila nito ay nangangamba pa rin ang bida natin at barely lang niyang natugunan ang atake ng kalaban, at di raw ibig sabihing na solusyonan na niya ang hinaharap na problema. Ilang segundo pa nga lang daw sa laban ay nagamit niya na agad ang sa tingin niya ay mga pinakamapapakinabangan niyang skills sa laban na ito, na sa ganitong mga laban daw, ay bagamat mababa lang ang cooldown ay madadama mo ang katagalan. Namroblema na nga ito't bukas na bukas ang depensa niya at cooldown pa skills niya, hanggang sa magulat na nga lang si Sunrako nang magpasiklab itong si Emil at may tinatago palang kapangyarihan, na siya nang ang bumanat sa kalaban. Teka magic ba yun? Pagtataka na nga ng ating bida. Oo naman itong cute na si Emil na kinamangha na nga ni Sunrako, at masyado nga raw siyang na-focus na solohin ang laro sa may partner na pala siya na nakalimutan niya. Medyo nakakapampapaliit titiman daw sa isang addict gamer na tulad niya ang umasa sa isang NPC ay wala nga raw siyang choice sa sitwasyon kundi samantalahin na lamang ito kaysa matalo sa malansang area boss na ito. Tara rektahin na natin tong halimaw na ito pisti kasing putik na napakalapat parang kulangot na hayop na yan reklamo na nga ng bida natin. Bagamat nagmamadali ay naunahan na nga ito ng nagising ng kalaban at siya ay muling dinambahan. Abat syempre di papayag ang bida natin na basta tulala na lamang kaya ayon ira rin ng pangmalakasang atake niya na tinawag nitong Spiral Edge. Sabay inakyat ang halimaw gamit ang mga dagger niya na tinawag din nitong Edge Climb hanggang sa mapuntahan na nga nila ang nguso ng kalaban. Habang kinukulit ang peteng na mukhang pilaka ay iminungkahi na nga nito kay Emil na muling ira ng magic sa kalaban, at dito muling ginamit ang repel counter nang mabigyan oras ang partner niya. Hanggang kalaunan ay isang pangmalakasang powers na nga ang ibinato nitong Vorpal Bunny na siya nang ang nagpatamba sa dambuhalang peteng na pilaka na kanilang kaharap. Tuwang-tuwa naman si Sunrako ngunit sa kanilang pagbagsak ay napa-arf ng makatanggap ng kaunting fall damage. Nagulat na nga lang ang ating bida nang makita na wala na ang napatumba nilang kalaban, sabay kinatatayo ang lupa ay yumanig, kaya napagtantong isa lamang ang ibig sabihin nito't ipinapahiwatig. Kaya bago pa man makaburn ng atake ang kalabang peteng ay ibinato itong si Emil sa ere nang maiwasan itong madamay. Ngunit sa pagtataka ni Sunrako ay sinungkal lamang siya nitong mukhang hito at akala niya raw pang malakas ang atake na ang ibibigay nito sa kanya, at kaunti lang daw bawas ng buhay niya. Hanggang sa kalaunan ay napagtanto na nga nito, napautot lamang ng kalaban ang pagtilapon sa kanya, at ang habol talaga nito ay ang mamatay siya mula sa fall damage. Nalubos kinabwisit na naman ni Sunrako at dami-daming ikakamatay sa pagkahulog pa, lakas nga raw makagago nung nag-design ng area boss na ito. Di na nga nito malaman kung ano gagawin hanggang sa makita na nga nito si Emil na papalapit sa kanya kaya muling nagkapag-asa. Ngunit kalaunan ay tinanggap na lamang at wala siyang ibang maisip na paraan. Nagulat na nga lang si Sunrako nang makitang may pa-teleport magic itong si Emil kung saan dinala na nga sila sa taas ng nagulat ding halimaw. At ang nagsilbing sureball kamatayan na nga sana ng ating bida mula sa fall damage ay siya nang naging aksidenteng panlaban nito sa mangtangang peteng na kalaban and boom, nagumpugan ulo na ang dalawa na kinasawi na nga ng kalabang tanga, habang itong si Sunrako naman ay barely na namang naiwan ng isang HP gawa ng lucky stats niya. Level up na naman nga si kuya mo na medyo di pa rin makapaniwala sa mga nangyayari ngunit importante nga raw ay mahalaga, at malupitin nga raw itong si Emil. Kagaya nga raw sa Lycagon ay lubha siyang pinahirapan ng halimaw na ito, ngunit sa pagkakataon nga raw na ito ay sila ang nakasurvive. Rektahil na nga itong si Sunrako na nagmalakambing na kinain ang damong panghil, at dito napamuni-muni ng taglay na lakas nitong si Emil na binuhat nga raw siya kanina sa laban, kaya sa loob-loob ito ay nahihiya. Uy Lodi, malapit na pala tayo sa third Rayma, pero huwag mo kalimutan promise mo sakin pagkatapos nito rabbitizan na tayo pangungulit na nga ng bulinggit. Oo na, ika naman ni Sunrako, pero paano pala natin ikaw itatago pagdating sa bayan tanong na nga ng ating bida dito, at agaw atensyon nga raw kasi itong si Emil. O siya, matagal-tagal ko na rin ito di nagagamit basta promise mo sakin huwag mo ipagkakalat
ika na nga ni Emil sa nagtataka nating bida. Nilabas na nga nito ang porseles nito sabay boom ng isang mahiwagang usok sa kung saan and boom. Gulat na nga ang ating bida nang makita ang isang dalaga sa kanyang harapan, sabay na tahimik at tila may naalalang laro na may kasama rin siyang dalaga dati. Kala niya pa naman daw top tier game ito ba't parang papunta na naman sa isang walang kwentang laro litanya na nga ng bida natin, hanggang sa muling magulat nang bumalik sa pagiging rabbit itong si Emil. Ayon naman sa kuneho ay hirap nga raw siyang panatiliin ang ganitong form, kulang-kulang 5 minuto niya lamang nakakaya, kaya iminungkahi na lamang na sa bayan ito gamitin. Kalaunan ay sa wakas narating na nila ang bayan ng Verdraima, na lubos kina-excite na nga nitong si Emil. Ngunit pagdating sa gate ay agad na nga silang hinarang ng nagtatakang guard at bakit daw ba ito mangtangat na kahubad? Ano raw ba nangyari dito at puno rin ng mga marka ang katawan, mga tanong na inasahan na nga ng ating bida. Hanggang sa umeksena na nga itong si Emil at nagkwento ng istorya kuno nitong bida natin, todo drama na nga ito at may kalungkutan daw ang nakaraan ng nagulat nating bida na si Sanrako. Pinanganak raw itong nasa puwet ang titi, tas ang masaklap pa raw ay ito ay maliit. Pinalayas sa kanilang bayan dahil ayaw lubayan at dumidedeperan sa kanyang nanay, na kinanganga na lang ng kawal at napasabing ano ba yan. Sa kasamaang palad pangaraw ay nakatagpo pa nito ang Lycagon, na nagbigay dito ng sumpa. Lubos na bahala naman ang ating bida at ang lakas nga raw ng tama ng dalaga, habang ang mga player din sa paligid ay lubos ang pagtataka. Ayaw peren nga paawat ni Emil at naglalakbay nga raw ang kawawang binata para maalis ang sumpang inilagay sa kanya ng Lycagon sabay pinakilala ang ating bida na si Sanrako. Hype na nga ang mangtangang si Emil na kwenento na lahat sa madla, at abangan nga raw nila ang season 2 ng istorya nitong bida natin, habang ang bida naman natin ay nababahala at pinagtitinginan na sila ng lahat, hanggang sa nagulat na nga si Sanrako ng isang player na nagngangalang Animalia ang humablat sa kanya mula sa kung saan at kung siya raw ba si Sanrako. Sabay pa flashback na nga sa nakaraang 7 oras ng laro, kung saan na screenshot na nga siya ng isa sa mga player na nakakita sa kanila sa Sikandale, kung saan pinost na nga sila nito sa forums ng laro upang itanong kung ano raw ba itong nagsasalitang Vorpal Bunny na kasama nitong mangtangang manok. Dahil dito ay nag-viral na nga si Kuya Bernok mo at ang cute-cute nating Vorpal Bunny na lubos pinagtataka na nga ng netizens at ni kailan daw di sila nakakita ng isang Vorpal Bunny na nagsasalita. Isa na nga sa mga ito ang babae na basta na lamang humablot sa bida natin sa gate ng Verdraima. Maging ang kakaibang marka sa katawan ng ating bida ay naging usap-usapan na rin ng madlang The Barkads, at wala pang araw silang nakikitang ganitong full body design kahit saan. Hanggang sa may mga nagpost na nga na isang araw itong sumpa mula sa Lycagon, na may kaliwat ka ng pros and cons, at patunay nga raw na kinilala ka ng Night Emperor o mas kilala sa tawag na Lycagon the Night Slayer ayon daw sa mga sabi-sabi ng mga Marites na NPC. Na nagbigay kuryosidad na nga sa karamihan ng mga players at papaano raw na-encounter ng ating bida ang nasabing Colossus at paano nito nakuha ang sumpa. Maging mga bigating achievement clans na layon talaga at target ang mga Colossi ay nagpahayag na nga rin ng hangarin na makausap ang ating bida at magbigay proteksyon sa kanya. Patay kang bata ka ika naman ni Kuya Extrang Afam at na kay Sanrako na nga raw lahat ng atensyon at spotlight, at halos lahat nga ng players ay siya na ang hanap. Samantala, nabaliw na nga itong si Ate Animalia mo at kinukulit si Sanrako kung papaano raw ba niya napaamo ang Vorpal Bunny at ginawang pet, na lubos kinagulat na nga ng ating bida at paano nga raw nalaman ng dalaga ang tungkol kay Emil, at dito pinagdudahan na maaaring yung nakasalubong nila sa Sikandale ang mga may pekana. Kaya lubos na bahala at di nga raw pwedeng malaman ng iba ang tungkol sa unique scenario na kanyang tinatahak, na maging siya nga raw ay di alam kung papaano niya na trigger umpisa pa lamang. Walang ano-ano'y isang panibagong karakter na naman ang umeksena sa gitna nila na lubos na nga nilang kinagulat at basta na lamang inatake sila. Ay hype na yan, anong ginagawa mo dito Munggol Knight este Pencil Knight ika na nga nito sa pab-ibong dalaga. Abat grabing gigil mo naman yan sakin alam ko chicks ako pero wag masyado pa alote kuya banat naman nga ng dalaga sa kanya. Tsaka di ako si Pencil Knight sa larong ito, call me later este call me Arthur Pencil Gun. Na kinabahala na nga ni Sanrako at level 99 na at may bungo na icon pa sa pangalan na nangangahulugang player killer ito. Pa-level up naman lods ng like at subscribe ko kahit yan na lang ba. Salamat, mua.
Kwento na nga ni Sunrako na friend niya ito sa mga trash games sabay pa flashback ng isang trash game na kung tawagin ay Unite Rounds, na ayon sa mga players ng laro na ito ay isang post-apocalyptic looting simulator. Sa una ay ginawa raw talaga ang game na ito para simulate ang isang kingdom na papabagsak na, kung saan ginagampanan ng mga manlalaro ang pagiging knights na tagaprotekta ng kaharian mula sa mga umaataking halimaw, isang co-op MMOVR game kung susumain. Ngunit dahil sa basurang design ng laro na ito, kung saan sobrang baba ng drop rate ng loots na maging bato ay pahirapan pang mahanap, maging beginner's quest na paghahanap lamang ng simpleng medical herbs ay kulang-kulang 12 oras ang babunuin mo matapos lamang. Kaya ayon, bilang sagot sa kakulangan ng game ay nagresulta ito sa pagnanakaw ng mga players. Maghanap ba kamo ng medical herbs, sa pwede ko naman nakawin na lang sa NPC store o kaya nakawin sa iba magpapakahirap pa ako ika na nga ng player na nagngangalang Sunrako, at simula nga noon yun na raw ang naging galawan ng larong yun. Sa mundong ito na puno nga raw ng walang katapusang labanan at bardagulan, isang karakter ang namayagpag at namuno sa buong kaharian, at ito na nga ang Pencil Knight na tinukoy ng ating bida. Samantala, todo loot parent nga itong si Sunrako kasama ang tropa niya na si Katsu, na nagtataka at akala raw ba niya tungkol ang game sa pagprotekta ng kaharian mula sa mga halimaw. Ay hala, sabi sa TikTok tungkol daw sa pagpatay ng Doredemonyong Pencil Knight na yan, ay siya, nandirito naman na tayo edi why not puksain na natin nang matapos na yan bida-bida na yan. Ika na nga ng bida natin kay Katsu. Bumungad na nga sa kanila ang todo nakatrono na player, na tinawag na nga ang sarili niya na Dystopian Empress. Namangha na nga ito sa ginawa nila Sunrako at ginamit nga raw ang mga rebel army bilang distraction ng makapunta sa inner chambers. Abat syempre naman si Kuya Sunrako mo at basic lang daw at napakawalang kwenta pa noong mga traps pang-aasar na nga nito sa dalaga. Aba di ko gusto tabas ng mga dila nyo mga pisti kayo, tatandaan ko mga pangalan nyo mga inamungkal kayo. O ano na, lalaban o kwentuhan, puro mouth mga wala naman ika na nga ng Pencil Knight na gigil ng lumaban, at dito na nga bumalik sa kasalukuyan, sa bida nating medyo kinakabahan at may past sila ng kaharap na kalaban. Dagdag na nga nito na patas ang kinalabasan ng kanilang naging laban kung saan parehas silang namatay sa huli. Ngunit iba raw ang kaso ngayon at may kalawakan ang gap ng kanilang mga level. Rekta inatake na nga siya ng babae na may pabulong-bulong na nga sa bida natin na matagal-tagal niya na raw hinahanap si Sunrako ng ma-player kill ito, at sa kanilang pagdidiskusyon ay pagkabahala naman ang nadama ng iba lalo na itong si Animalia na nakilala ang dalaga, na second in command nga raw ng isang player killer clan na kung tawagin ay Oshirekai Giant Killer, habang itong si Emil naman ay namamroblema at nagluloko na ang transformation niya. Giant Killer pagtataka na nga ng ating bida, paliwanag naman ni ate na nakuha niya itong palayaw mula sa pang-aambush niya ng mga high-level players. Pang-aasar na naman nga ang ribat dito ni Sunrako at sa may pa Dystopia Empress pa raw itong nalalaman at ngayon Giant Killer kuno siya naman yung giant na pinatumba nila dati, kill giant pwede pa. Natigilan na nga ang tanga hanggang sa magtawanan na ang dalawa at ang witty nga raw ng banat nitong binata kahit mang tangang manok ito. Sabay bardagulan at nagkapikunan na, hahaha. Habang naglalabasan ng init ang dalawa ay ipinabatid naman itong si Pencil na di lang naman daw siya naririto dahil sa personal na dahilan, bagkus ay napagutusan daw siya ng leader ng kanilang guild na magpadala ng mensahe dito kay Sunrako. Kung saan magbigayan pormasyon daw itong si Sunrako tungkol sa unique scenario na nakuha nito, kundi ay asahan daw nito ang walang hanggang banta sa kanyang buhay mula sa kanilang clan. Di naman nagpatinag ang ating bida sa pagbabanta ngunit nababahala parent at dama niya raw ang agwat nila sa level, at dito napansin na tila kanina pa siya hinaharang ni Pencil na makapasok sa gate, at dito napagtanto na mahihirapan itong player kill siya sa maraming nakakakitang tao. Ano naman ngayon, banat naman ang Pencil Knight at wala naman daw magagawa si Sunrako kundi puro dada. Samantala, di naman nakinaya ni Emil na panatiliin pa ang kanyang anyong tao na lubos kinagulat na nga ni Animalia na alam naman nating adik na adik itong makita. Heaven na nga si ate mo habang hawak ang cute-cute na si Emil hanggang sa makita na ito ni Sunrako, kaya ayun agad tinawag si Emil matapos maisahan ang makulit na kalaban, sabay rekta tumakbo na papuntang gate. Humirit pa nga itong si Animalia ng kahit picture man lang daw kasama ang cute-cute na bunny ngunit nagmamadali sila Sunrako at sinabing pag-iisipan nila kapag makatakas sila.
Kaya ayon, naghuhumintig damdamin ng ang hinarang ang giant killer na si Pencil at wala raw siya paki kay Sanrako ngunit kung idadamay nga raw nito ang cute-cute na rabbit ay magbibilangan sila ng lagas nilang bulbol. Pang-ising-isi na nga ang ating bida at nagamit niya raw ang gigil nitong si Animalia sa kakyutan nitong si Emil, kaya ngayon ang puproblemahin na nga lang daw niya ay ang makarating ng bayan para doon sila makapag-teleport pabalik Rabbitiza. Hanggang sa matigilan na nga ito ng harangin ng mga kasamahan ni Ate Pencil mo. Na mga miyembro rin ng Player Killer Guild na Oshirekai. Samantala, heart-to-heart talk na nga itong sila Pencilgun at Animalia, at tila mapapalaban daw itong si Pencilgun sa keeper ng Shangri-La Zoo, mula sa isang pangmalakasang clan na walang pake sa mga ibang manlalaro, kaya thank you nga raw dito kay Sanrako at binigay itong pagkakataon na ito. Habang itong si Sanrako naman ay nakikipagbanata na rin sa mga kasamahan nito, at bagamat mas mataas ang antas at lakas ng mga ito sa kanya ay yak ang yaka ito sumama pa kayo. Posse club na nga si Ate Animalia at binirahan ng pangmalakasang colorful na Chuchu si Pencilgun, ngunit nagulat nang makitang wa-epek ito sa kalaban at mas nagulat pa nga nang ibinalik nito sa kanya ang kanyang mismong atake. Maging ang mga taglay na debuffs ng spell na ibinato sana nito kay Pencil ay sa kanya napunta na kinang ising-isi na nga nitong buwisit na si Pencilgun. Hype ka binalik mo lahat sa aking animal ka pero papaano pagtataka na nga ni Animalia sa kalabang gaga. Basic lang ate, ika naman ni Pencilgun at nagkwento na nga na may nakuha siya dating item mula sa isang shaman player na pinatay niya. Sabay pinakita na nga ang isang Karmak Straw Doll, kung saan nagka-counter ng anumang spell o curse sa sinuman o anuman. Todo trash talk na nga ito sa nakatumbang dalaga at huwag nga raw itong mag-alala at di daw siya aalis hanggat di pa namamatay itong si Animalia sa sarili niyang curse. Balik kila Sanrako naman kung saan pinagtutulungan na nga siya ng mga gago kaya kahit papaano ay nabahala at syempre Luigi parent siya sa bilang ng mga ito, hanggang sa nagulat na nga lang ito ng isang player na todo naka-armor ang pumagitna sa kanilang laban. Sa lakas nga ng binira nitong atake ay naging kinagatang lumpia si Kuya Mo, habang ang mga kasamahan naman nito ay lubos ang pagkagulat at nakilala nga ang todo naka-armor at tinukoy na si Attack Master. Attack Master, sino na naman ito? Pag-aalala na nga ni Sanrako at di pa nga raw tapos problema niya ay may dumagdag na naman sa Smeriasep naman walang katapusan. Pa-flashback na nga ng mga kaganapan since lumutang na sa eksena si Ate Ray, kung saan matagal na ngang hinahanap itong si Sanrako. Mga moment nito habang kausap ang bantay ng game shop at di peren nga raw niya mahanap ang binata, hanggang sa pagmumuni-muni nito sa kanilang bahay at namamroblema nga at wala peren siyang clue kung nasaan itong si Sanrako. Dami-dami na nga raw niyang nilarong laro mahagilap lamang itong lablab niya, at ngayon nga raw na napalaro na nila ito ng Shangri-La Frontier ay hindi nga raw niya hahayaang masayang ang pagkakataon na makita ito at mahagkan man lang. Kaya ayon muling nagbaka sakali at pumasok sa game. Bumungad na nga sa kanya ang mensahe na ayon dito sa dalaga ay mula sa kanyang kapatid. At kagaya sa iba ay nagka-interes din sa mangtangang manok na usap-usapan na nga ng lahat kaya nais ipahanap sa kanya. Agad na ngang umalis si Ray nang mabasa ang sulat mula sa kanyang kapatid. Habang naglalakad sa bayan ay umeksena na naman nga itong si ate mong warfreak na lahat gustong panain. Wala sinama ko lang kulit kasi nitong hype na babae na ito, hahaha. Sa paglalakad nga ni Ray ay nagmumuni-muni ito sa impormasyong nakuha nito at nang mapagtanto na Sanrako ang pangalan ng pinapahanap sa kanya ay pangmalakasang takbo na nga ang ibinigay nito mapuntahan lang agad ang kanyang este wala pa palang sila so ayon, basta tumakbo na tila wala ng tomorrow, hihihi. Siyang tunay nga ay namataan na nito ang mangtangang manok mula sa malayo na pinagtutulungan ng mga miyembro ng Oshirekai, kaya syempre to the rescue naman ang pumapag-ibig mong ate at tsansa niya ng araw ito na mailigtas si Sanrako nang magkausap sila pagkatapos. Dito na nga pumasok yung eksena kanina na pumagitna ito sa kanila para magpasiklab sa ating bida, maging si Pencilgun ay nagulat ngunit inakalang kagagawan nito ni Sanrako, at di na raw nakapagtataka at sa kabila pa naman daw ng kadikan nito sa mga trash games ay betak na ang skills nito, na mas matindi pa sa anumang item o taas ng level sa laro na ito. Dagdag pa nga nito na balita niya raw pati si Katsu ay naglalaro na rin ng Shangri-La Frontier, sabay tinukoy ang tungkol sa project niya na posible na nga raw at nandirito na sila Sanrako. Lubos na nga ang pagkagulat nito nang makita na, ang todo naka-armor nating dalaga at ano raw ginagawa ng tinukoy nitong si Siger Zero sa lugar na ito. Sabay natawa na nga at bukod daw sa zookeeper ay pati itong Attack Master ay dinala ni Sanrako sa lugar na ito.
Yehe-yehe na nga ito sa tuwa hanggang sa natigilan ng marinig si Animalia na nagsalita, at di pa nga raw sila tapos, sabay naglabas ng isa pa niyang alas, at tignan nga raw nila ngayon ang yabang nito. Yabangan nyo na rin lods, like at subscribe ko dyan ng mag-angas rin, hahaha, salamat, mwah. May pa-explain pa nga itong si Animalia na para ma-activate ang kanyang huling atake ay kakailanganin mo ng spell mastery at dapat single digit na lamang ang iyong HP, isang pangmalakasang murder-suicide curse na sureball patay kalaban ngunit damay ka nga lang. Natarante na nga itong si Pencilgun at nagamit niya na ang kanyang Karmak doll kaya agad dinambahan ang zookeeper, ngunit huli na ang lahat at na-activate na ito ni Animalia. Well played ika na nga lang ni Pencilgun habang ang mga kasamahan nito maging si Sunrako ay nagulat sa pasabog na kumalabog. Sinamantala na nga ito ng ating bida upang makatakas sabay ginamit na apakan ang pagkalaki-laking espada nitong si Siger Zero, may pasori pa si kuya at ginawa niyang ang apakan sabay ayon lumipad na sabay bye-bye. See you later mga bobo ika na nga nito sa mga natarantang gago at di nga raw pwedeng makapasok sa nayon itong si Sunrako at mahihirapan na nga raw silang hulihin ito. Ngunit olots talaga at kay Siger Zero pa lamang ay di sila makaporma, nalubos kinamangha na nga ni Sunrako kaya tatandaan nga raw niya ang pangalan na Siger Zero. Sa wakas ay nagawa na ngang makapasok ni Sunrako sa bayan habang itong mga miyembro ng Oshirekai ay naiwang mga walang magawa at nakaharang nga ang attack master na si Siger Zero, samantala, lutang naman ang ate mo at sa wakas nga ay narinig na ang tinig ng binata at heaven na heaven dahil kinausap daw siya nito. Sa kilig ay nanginginig-ninig pa ang gaga kala mo naman may nangyari na. Nanonood ata porn sa totoong buhay guys tara at ikihin na natin banat na nga ni Boy kalaban ngunit wa epek peren sa dalagang mas nanggigil pa nga at mga epal daw ang mga buwisit, at sanay kausap na niya ngayon ang lablab niya kung di lang pabibo ang mga ito. Anden na kami pumapel pa kayo ngayon kayo bumoses mga pisti kayo and boom. Samantala, nakatakas naman na sila Sunrako gamit ang teleport gate ni Emiel papuntang Rabitiza. Napatawa-tawa na at wala nga raw makakasunod sa kanya sa Rabitiza. Buti na nga lang daw at may stock siya na magic restorang potions para dito kay Emiel at medyo kinapos na nga sa magic gawa ng pag-transform nito. Basta importante okay na nga raw sila. Nagulat na nga lang ito sa paglutang ng isang email mula kay Pencilgun at rumerason na di nga raw siya natalo nito. At di nga raw siya makapaniwala na maging si Attack Master ay nagpakita para iligtas itong si Sunrako at tinanong na nga siya kung tropa niya ito. Well anyway tawagan nga raw ni Sunrako si Katsu at mag-meeting daw sila sa Unite Round sabay nagbaybay na. Lubos pinagtaka na nga ito ng bida natin at ano raw ba ang pag-uusapan nila. Sabay nagbigay rin kay Sunrako ng lubos na kuryosidad at bakit di na lang daw sinabi kanina. Sakto nag-email na rin sa kanya si Katsu at pinadalhan nga raw siya ng imbitasyon ng gaga, at nagtatanong kung G daw ba itong si Sunrako na makipagkita. Bagamat may pagdududa at lubos nangangamba sa bigla ang imbitasyon ni Pencilgun ay napapaisip din ang binata kung ano ba daw ang kailangan nito. Pero bahala na nga raw at may aasikasuhin muna siya sa ngayon. At ayun nga, buong ka-excited din ng niyaya si Emil na gawin na nga raw nila ang unique scenario niya. Agad na nga silang sumibat at dito sinabi ni Emil na pupunta nga raw sila sa arena kung saan nagaganap lahat ng seryosohang laban sa kanilang lugar, at dito na nga siyang tunay pinakita ang Vorpal Coliseum na lubos kinamangha ng ating bida. Paliwanag na nga ni Emil na ang Papa Estebos nga raw nila ay nais ipalaban sa 10 halimaw ang binata, aba sige naman itong bida natin at na-excite sa kanilang gagawin. Ngunit paalala ni Emil na limitado nga lang raw sa Vorpal weapons ang pwedeng gamiting sandata nitong ating bida. Sure okay naman itong si Sunrako at wala nga raw problema, at oras na nga raw ng pag-grind ng masupalpal na niya ang pagmumukha ng Pencilgun na yan. Huwahahahahaha. Sige palabasin mo na una Emil ika na nga nito sa cute na Vorpal bunny. Habang sa isip-isip naman ni Sunrako ay di naman daw niya aasahan na matapos ito sa first try pero uunti-untiin nga raw niya. Mabagal man basta't sigurado garantisado mga gago. Gulat na nga siya nang makitang ang unang halimaw na kanyang kalaban ay isang grupo pala, na nilalaman ng 5 pataas na mga level 65 na halimaw. Lubos na atarante na nga ito ngunit wala naman na nagawa. Samantala, kilig hanggang langit pa rin nga si Ate Remo at nagawa ng araw niyang makita si Sunrako sa laro. Sa lakas nga ng tama ni Ate Mo ay naging malaki drama na pagkikitang may paslow mo pa ang pag-apak sa kanya ng binata,
At sa susunod nga raw ay sisiguraduhin niya ng maa-add as friend niya ito. At kung ano-ano pa nga na mga imaginations ng Delulu na dalagang lakas ng tama sa ating bida. Pinagtaka naman ito at pagpasok niya raw kanina sa third Rayma ay wala na itong si Sanrako. Na pinag-alala na nga ng dalaga at kung ano na raw ba ginagawa nito ngayon. Ito todo training para sa UST ito nagrereklamo at pang-pitong pagkamatay ng araw niya, buti na nga lang daw at walang penalty ang pagkamatay sa arena, ngunit lubos pa ring pinuproblema ni Sanrako ang sabay-sabay na pag-atake ng mga aso, hanggang sa dito mapagtanto na may isang halimaw ang pinanggagalingan ng coordinated attacks nito, at siyang tunay nga mula sa malayo nakita niya ang nakahiwalay na asong siya na nga niyang agad nilusob. Nawala na nga sa kaayusan ang pag-atake ng ibang aso kaya mas napatunayan ni Sanrako ang teorya niya, kaya pinagbabanatan ang tumatakbong leader ng grupo ng mga aso, at ng kanyang matalo, ay binasek na lamang ang mga natirang halimaw na naiwang walang commander. Yehe-yehe na nga si Emil at nagawa raw matalo ni Sanrako ang una niyang pagsubok. Habang si Sanrako naman ay may pasaring, na siguro naman hindi na raw grupo ang susunod niyang makakalaban baka naman, ngunit natulala na lamang. Na bagamat isa lang ang lumabas na halimaw, ay hype na may sandamakmak na ulo naman, na lubos kinabwisit na nga ng ating bida. Kalaunan ay natalo niya din naman, at kwento nga ni Sanrako ay inisa-isa niya lang ang mga ulo hanggang mismong yung oso na ang natamba nang maubos niyang maputol lahat ng ulo. Sumunod naman ay isang macho na goblin, na bagamat malalaki raw muscles, ay mangtanga peren daw na goblin na binasek niya lang. Ito namang ibon medyo nahirapan nga raw siya na inabot palampas 100 na try bago niya natalo at niretrat daw kasi siya ng lumulipad na tae. Sumunod ay isang baboy ramo, bagamat mabilis ay malikot ay sinampal niya lang daw itlog hanggang sa nakatulog. May umeksena pa nga raw na parang panther, ayon ginawa niyang leather bag, at nabwisit daw siya puro miyaw ng miyaw. Meron pa yung caterpillar na halimaw, nakipagbato-bato-pik na nga lang daw siya nang matapos na. Ayon natalo niya din naman sa kabila ng karamihan ng kamay nito. Meron pa yung isang bato-bato na golem, nakipag-showdown sakin sa TikTokan kala niya ata aatrasan ko siya, hanggang sa tanungin ko asan mama mo, abanap icon, tas nadapa, ayon nawasak. May naki-eksena rin na mangtangang tiger, sinabihan ko lang dilaan mo nga siko mo, ayon umiyak di ko alam kung bakit. Hype na nga si Sanrako at sa wakas daw isa na lamang ang kalaban niya. At natalo na niya ang siyam sa mga ito. Ngunit nabwisit at sa kabila raw ng mga nilabanan niyang halimaw ay tumaas lamang ang level niya ng kakaramput lamang. At kasalanan nga raw ng Vorpal Soul Collar na ito na hinahati ang experience na nakukuha niya. Hanggang sa kung saan bigla nang lumutang si Visechi. Aba natalo mo na yung siyam na halimaw, abat sakto pala dating ko ika na nga nito sa kanya. Na kina-poker face lang ng ating bida at pasakto-saktong dating paraw nito sinasabi sayun kasi ang nakaprogram sa kanila talaga at natalo na nga niya yung siyam na halimaw. Dito na nga ibinato ni Visechi ang isang nakaposas na halimaw at ito nga raw ang huling kakalabanin ng ating bidang Einem, na nahuli pa nga raw niya mula sa kalaliman ng ibang anime. Nabahala na nga si Sanrako at di niya raw mapagtanto kung ano ito, di naman daw ito tao, ngunit parang isang sorcerer type na engkanto. Kwento naman ni Visechi na isa raw itong tanga-tanga noon pa na ninais makipag-isa sa puno ng makamit ang pangmatagalang buhay kaya ito ang naging resulta. At sa nakikita nga raw niya ay malayo pang matalo ito ni Sanrako kaya nagbigay ng panibagong challenge o win criteria sa ating bida. Pinagtaka na nga ito ni Sanrako hanggang sasabihin na ni Visechi na ang panibagong kondisyon ng laban ay ang makasurvive siya sa loob ng 5 minuto kalaban ang tinukoy nitong Aberrant Wood Mage. Endurance Battle, Aces Basic sumama ka pa ika na nga ng nagmamayabang nating bida at tila nakukulangan sa challenge ng boss ng Rabbitiza. Hanggang sa nawala na nga ngiti nito nang magulat sa sunod-sunod na pangmalakasang mabilisang atake ng nawawalang kapamilya ni Groot at Hashirama. Gusto ko tapang mo bata, pero ipakita mo sakin na di ka lang puro mouth baho nang hininga mong hype ka. Abat nag-enjoy na nga si kuya mo at mabilis lang naman daw ang 5 minuto. Sa 30 million players nga raw ng Shangri-La Frontier ay si Sanrako pa lamang ang unang player na nakalaban ng nasabing halimaw, na may level 120 kaya iparating na lang natin prayers kay kuya mo. Isabay nyo na rin lods like at subscribe ko dyan. Baka naman, hahaha, salamat. Nakipagsabayan na nga ang bida natin sa kalaban nitong malaog at ang kapangyarihan kaya naman sa pagpupumilit na makalapit ay napa-matrix pa ang tanga.
Abat umepek naman ang pag-slade-slade nito ngunit nagulat at wa-epek ang binira niyang atake at ang tigas nga raw ng kalaban. Sa isip-isip na nga ni Sanrako na tila di epekto ang kanyang mga physical attack kaya mukhang mapapalaban nga raw siya sa ilagan. May patoretet na nga itong si Emil at nakalipas na ang 1 minuto at nangangahulugang 4 na minuto na lang daw ang babunuin ng ating bida para maiwasan itong pangmalakasang kalaban habang itong si Visechi naman ay pay comment na naman na ipakita nga raw ni Sanrako ang Vorpal Soul nito. Samantala, nabahala na nga si Sanrako at di nga raw biro ang lakas nitong aberrant wood mage na kanyang kaharap, at gustuhin man nga niyang umatake ay wa-epek sa kalaban kaya no choice siya kundi umiwas lamang sa bawat was-iwas nito sa kanya. Malasibat na mga ugat na buwisit sa bilis at di man lang niya matentya kung saan nagmumula, dumagdag pa nga raw itong mga kadenang grabe makasunod sa kanya at sigurado raw may debuff effect pag nadikitan siya kaya sobra niyang iniingatang di madikitan. Lubos naman ang pag-aalala ni Emil sa nakikitang sitwasyon ng ating bida habang todo effort naman itong si Sanrako na iwasan ang kinakainisan nitong kalaban, na bagamat lumalaban ay napapaisip din na umayaw na lang sa madayang kalaban. Buwisit na yan, hirap na nga ako umiwas sa mga ugat-ugat mo tas mga kadenang paganap mo abat dinagdagan mo pa ng mga pamagic-magic mo ano na yan kuya desperate much manalo ika na nga ng bida nating todo na nagrereklamo. At sa paglipas nga raw ng oras ay mas nagpapasiklab itong kalaban at binabago-bago ang elemento ng bawat magic na sa kanya ay ibinabato, kaya ano pa nga ba aasahan mo kundi pang malakasang takbo rin mula kay Sanrako na nagmukhang mangtangang bobo. Di rin daw nagpahuli ang mga ugat-ugat nito pati na kadena at damadami rin daw sa pagdaan ng oras, na lubos kinabahala na nga ni Sanrako at kung magpapatuloy daw ang laban ng ganito ay sigurado patay siya bago pa man matapos ang oras na 5 minuto. Ay gagi ika na nga lang ng bida nating todo napapreno ng pasiklaban na naman ang panibagong attack patterns ng kalaban at niretrat na nga siya ng sandamakmak na atake, at dito napaisip na tila mas may chance sa pangaraw ata siya sa Lycagon kung nagkataon kaysa sa buwisit na inugatang animal na kanyang kalaban. Di na nga magkamayaw sa pag-iwas ang porsigido nating bida at talagang desididong manalo. Ngunit paunti-unti ay nawawalan na ng pag-asa at di man lang daw siya binibigyan tsansa ng halimaw na makapag-isip man lang ni magpahinga man lang. Teka lang, si Sanrako papatalo na lang basta-basta, ika na nga nito sa sarili niyang tila natauhan sa sitwasyon. Oo di ko inasahan na matatalo ko mga kinalaban ko kanina ng isang try lamang, oo may mga sitwasyon na muntik-muntik na ko matalo kung di lang ako tinulungan ni Emil, oo nahihirapan ako at minsan bobo. Pero gagi aminin man natin o hindi nagawa ko lampasan yun at lahat ng mga buwisit na trash games na yan ang ako lang, tas ngayon pa ako susuko. Nek-nek ng ugat mong kulubat. Sabihin man nating wala akong laban sa lakas mo, o kung wala kang kahinaan na pisti ka, ano ngayon ako bida dito bawi ka na lang next game boy. Nabilib naman itong si Visechi at nagawa nga raw makalapit ni Sanrako sa kalaban ng melee range, ngunit wala naman daw pagkakaiba at wa-epek naman daw ang mga atake ng ating bida dito. Hanggang sa dito na nga sila nagulat ng puntiryahin ni Sanrako ang tungkod o baston ng kalaban. At tignan nga raw nila ngayon kung ano magagawa nitong kalaban kung wala ang kanyang sandata ika na nga ng palaban nating bida. Tila nabwisit naman ang kalaban na parang batang inagawa ng candy. Speaking of candy, like at subscribe ka naman Lods sa Recap Candy. Salamat, huwahahaha. Nagwala na nga ang gago habang itong si Sanrako naman ay binuhos buong bilis niya makuha lamang ang sandata ng galit na kalaban. Natawa na nga lang si Visechi ngunit sinabing may 2 minuto pang kailangang tagalan, ang bida nating todo nakikipagsapalaran. Maging si Sanrako ay nataranta na rin at mukhang ang pagkuha niya ng tungkod ni Tatay mong Kulubat ay ang nagtitrigger ng berserk mode nito at sunod-sunod na atake na nga ang ibinibura sa kanya, at tila bata na nga raw na nagtatantrum. Samantala todo cheer naman itong si Emil sa tabi at 1 minuto na nga lang daw at panalo na ang ating bida, habang itong si Visechi naman ay tutok na tutok din sa tabing nanonood sa laban ni Sanrako. Sa kasamaang palad ay nagawa na ngang mahuli ng kalaban itong nagulat nating bida at dito napatunayan na tama siya nang sabihing nagbibigay ng debuffs ang nasabing kadena ng kulubat na kalaban, at di na nga siya makagalaw kaya kinabahala na di na niya magagawa pang makaiwas kung sakaling rektahin siya ng atake ng kalaban. Gigil na nga ang kalaban na makuha ang baston niya mula sa ating bida, at nang bandang kukunin na sana nito kay Sanrako ay nagpakawiti itong bida natin at tinapon sa ere ang nasabing sandata,
na siya nang ang naglihis ng atensyon ng mangtangang kalaban at mas inunang kunin ang kanyang pinakalablab na sandata imbes na atikihin si Sunraku. Kaya ayon, bagamat nakuha niya ang sandata ay huli na ang lahat dahil naubos na ang oras na nangangahulugang panalo na itong manok natin na pang-ising-isi na nga at ang bobo nga raw ng mangtangang kahoy, huwahahaha. Ngunit nagulat na nga siya ng pagraratratin siya ng mga atake ng galit na ugaling bulilit niyang kalaban at akala raw ba niya panalo na siya. Dito na nga umeksena si Visechi at sinabing siya raw nagsabing panalo siya makalipas ang 5 minuto at walang alam dito ang nakalaban niyang bobo sabay binasek na nga ang gago. Ayos ka bata. Pinatunayan mo talagang di ka lang puro mouth ika na nga ni Visechi sa ating bida na lubos ang pagtataka at akala niya raw wa-epek ang physical attack sa kalaban sa dinambahan lang nitong dambuhalang rabbit na boss namatay na. Yehe na naman nga itong si Emil at nagtagumpay nga raw si Sunraku habang inexplain naman ni Visechi na wa-epek daw talaga physical attacks pag hawak ng kalaban ang baston nito. Kaya naman nabwisit itong si Sunraku at kaya raw pala tinalo pa inagawan candy na bata kung magwala yung mangtanga kanina nung kinuha niya sandata nito. Happy naman na nga si Sunraku at na lamang may reward siya, at dito tinawag na nga siyang honorary Rabbituzan ni Visechi. Teka, ano yan, asan yung reward, rare item wala. Reklamo na nga ng bida nating natulala. Ay oo. Reward ba kamo? Ika na nga ni Visechi na tinanggal lang ang Vorpal collar niya at di na nga raw ito kailangan ni Sunraku sabay labas ng pop-up message na natapos niya na raw ang invitation from Rabbituzan na unique scenario. Teka, wala man lang sakin mag-e-explain alis agad oh my god. Bagamat naguguluhan ay panibagong unique scenario na naman ang lumutang na kinabwisit na nga ni Sunraku at wala man lang daw talagang binigay na loot. Log out na nga lang si kuya mo sabay rekta na natulog at pasado 2:00 na ng umaga. Agad naman itong nagpatuloy sa game ng makapagpahinga, kung saan pinag-aaralan na kung ano itong unique scenario na Vorpal Epic. Wala nga raw siya kaide-ideya kung ano ito at napakataas pa ng required level na 80 pataas. Kaya napapaisip kung tatanggapin daw ba niya o hindi. Kulang pa nga raw siya sa mga impormasyon kaya mukhang isasang tabi niya na muna raw sa ngayon ang nasabing unique scenario at mag-e-explore muna sa buong Rabbituzan hanggang sa mapunta sila sa susunod na nayon. Natigilan naman si Sunraku nang maisip na hinahabol nga pala siya ng mga player killers ngayon kaya nabahala, na kahit palitan niya man mangtangang manok niyang headgear ay makikilala pa rin siya ng mga naghahabol sa kanya gawa ng Lycagon mark ng kanyang katawan. Buisit kasing marka ito di man lang tuloy ako makasuot ni pantalon o long sleeves man lang litanya na nga ng bida nating naiirita. Di why not itago mo lahat mong kahi na nga ni Emil sa namamroblemang manok, na kinagulat na nga ni Sunraku at rekta dinala siya sa isang secret shop exclusive lamang sa palasyo ng Rabbituzan. Dito na nga pinakilala ni Emil ang nakababata niya raw na kapatid na nagngangalang si Pitts, na tinawag na ngang manok si Sunraku. Depensa naman ng ating bida na maskara niya lamang ito kaya inalis pansamantala, na kinagulat na nga ni Emil at akala niya daw pantikip talaga sa mukha nitong pangit. Anyway daw ay may saktong item itong si Pitts para sa pangangailangan ng ating bida. Ayon naman kay Pitts ay plano niya talagang e-sale na lang ito at pahirapan nga raw siya sa pagbenta nito, hanggang sa ipakita na nga na nagmukhang mas mangtanga itong si Sunraku na tila pinalayas na miyembro ng isang kulto. Hype kayo sa mas malala pa ito sa dati na mukha lang akong pinakulo ang manok lakas ng tama mong Emil ka habang sa paligid ay omakstra na naman nga si ate na laging gigil ana at nakita ang agaw pansing bida nating nagmukhang ewan. Tiis-tiis na nga lang daw ika naman ni Emil at least daw gumagana na hindi siya makilala. Medyo nakalma naman na si Sunraku at least daw nakakuha na siya ng mga kailangan niyang items. Ngunit magmadali na nga raw sila ika ng ating bida at grabe makalaklak ng potion nitong si Emil baka di na umabot sa susunod na bayan. Naglabas na nga ng mapa si Sunraku at dito na namili mula sa mga sumusunod. Felfate Caldera, Bulkan Malabulkang Taal, Prismatic Forest Grotto, Langit ng mga Plantito, at huli ang Iron Ruins of Divinity, na iwang ruins ng sinaunang divinity. Singit na nga si Emil at unahin daw ni Sunraku ang Felfate Caldera, ngunit sinyapla ng ating bida at manahimik daw ang pinagmukha siyang tanga, hanggang kalaunan ay mapagdesisyonan na nga ni Sunraku na tahakin ang Prismatic Forest Grotto. Uy Emil, wala ka man lang tanong kung bakit ito ang pinili ko, ika na nga nito sa todo lagok ng potion na kasama.
Deadman na nga si ate mo kaya pinaliwanag na lamang ni Sanrako na tila delikado raw ang Iron Ruins of Divinity, kung ano-ano pang ang explanation ni kuya mo habang si Emil naman ay di nakikinig at tila may nakita sa paligid. At siyang tunay nga ay may nakatitig sa kanila mula sa gilid. Huwag din puro titig sa like at subscribe ko lods baka naman, hahaha, salamat, mo. Somewhere sa kung saan, may pamiting nanganganap itong pinakilalang si Orslot na clan leader ng grupong Osherekai. Nasenesermonan ang mga kaklan niya at binigyan nga raw ng kahihiyan ang kanilang grupo sa nakaraang paganap ng mga ito. Sorry na boss, di naman kasi namin inakala na pati ang attack master ay makikiipal rason na nga ng ilang miyembro nito. Abatrar ason ka pa dapat alam at expected nyo na yan ribat naman ang leader sa kanila. Natamimi naman ito ng banata ni Pencilgun at bakit daw kasi hindi na lang ito ang mismong gumawa, na Ramason naman na may mas mga importante raw siyang ginagawa. Change topic na nga lang ang tanga at simpleng beginner lang naman daw ang mangtangang manok kaya gawin nga raw nila lahat makuha lamang ang impormasyon tungkol sa unique scenario na nalalaman nito. Singit na naman nga si ate Pencilgun mo at wala naman daw problema kung trip talaga ng mga ito na maghabol ng rabbit ngunit iginiit na dapat mas nilalan ang kanilang oras sa talagang goal nila. Heto na naman tayo pabulong-bulong na nga ng ibang miyembro habang itong si Orslot naman ay iginiit na hindi nga raw beatable ang mga unique monsters, at bagamat sila pa lamang ang nakakaalam ng spawn condition ng unique monster na di nito tinukoy, ay masyadong araw nakakaapekto sa experience nila lalong-lalo na at wala naman daw sila napapala dito at nauubos lamang oras nila at resources, maging mga kamiyembro ni Pencilgun ay nakisang-ayon din sa kanilang leader. Sa Smeriasep mga walang kwenta lang kayo sabihin nyo sa isip-isip na nga lang ng dalagang todo ang pagkadismaya sa grupo niya. Sabay umalis ng pang-isingisi at may gagawin pa raw siyang mas importante. Wala naman na nagawa maging ang bida-bidang leader habang ito namang si Pencilgun ay nagmo-moment sa labas, at di naman daw ganito dati ang Osherekai, ngunit simula nga raw noong nakaraang patch kung saan naging peligroso na ang pag-player kill ay nagbago na raw ang lahat. Naging pab-ibi at mahina na nga raw ang Osherekai kaya wala nga raw tsansa na matalo nito ang unique monster, ngunit gagawin nga raw niya lahat itaya niya man buhay niya matalo lamang ang tinukoy nitong Wetherman the Tomb Guard na isa sa 7 kilasay. Sabay binanggit ang pangalan na Setchan at panuurin nga raw siya nitong magtagumpay. Samantala, balik tayo sa bida natin na todo nangingilabot at sinundan na nga ni Siger Zero, na inakala ni Sanrako na nandirito para balikan siya sa pag-apak niya dito. Ano pa nga ba at nakailang apak pa lang si Ate Remo papalapit sa ating bida ay tumakbo naman agad ang praning na tanga at inakalang babanatan siya ng Siger Zero. Sakto napadaan din ang ilang miyembro ng Osherekai sa bayan na nakita ang ating bida sa kabila ng kumat na talukbong nito, kaya ano pa nga ba at naghabulan na ang mga gaga, maging ang kawawang dalaga na hayok sa pagmamahal ng ating bida. Natigilan naman ang mga kalaban ng mapansin na tila papunta raw sa Iron Ruins itong sila Sanrako kaya tinimbrihan na ang ilan sa kanilang mga kasamahan na abangan na sila sa gate. Teka Sanrako ika na nga ni Emil sa ating bida na pinag-alala at mali nga raw ang tinatahak nilang direksyon kung Prismatic Forest Grotto ang naispuntahan ni Sanrako. Paliwanag naman ng ating bida na yun nga mismo ang plano niya, na akalain ng kalaban na papunta sila sa Iron Ruins of the Divinity, dahil kung rerekta daw sila sa Prismatic Chuchu na yan ay sigurado maabutan sila ng mga ito. Siyang tunay nga ay walang kaide-ideya ang mga tanga na maging ang pagiging mangtangang kumat ng ating bida ay nagamit nito sa pagtakas nito. Sabay rekta na nga tumakbo patungo sa Prismatic Chuchu nang masigurado na umepek ang kanilang plano sa mga kalabang bobo. O diba, basic, nandito na tayo ay hype ka ika na nga nang nagulat nating bida at nabigla nang makita na nandoon na ang Siger Zero. Nagkalampagan na nga mga itlog nito sa takot hanggang sa magulat nang biglang lumutang ang friend request mula sa Siger Zero, na payutal-yutal nang ang kinausap si Sanrako at nais niya raw maging kaibigan nito. Napagtanto na nga ng binata na babae itong si Siger Zero at todo nagpapakyut na nga ngunit puno pere ng pagdududa at pangamba since ubod nga ng praning ang tanga. Kung ano-ano na nga iniisip ni Sanrako at kesyo plano daw ba ito ng Siger Zero para mapalagay siya dito. O kinakaibigan siya nang makuha ang impormasyon tungkol sa unique scenario. At kung ano-ano pa nga at tila napakatalino nga raw nito at saan man siya magpunta ay nalalaman nito. Habang si ate mo naman kulang na lang mabutas sa hig sa kakakiskas sa kilig, wahaha.
Abat kinain na talaga ng pagdududa itong si Sunrako sabay tinanggap ang friend request ng dalaga at di nga raw siya papatalo kung sakaling may plano man ito, habang si Ate Rey mo naman ay abot langit na ang tuwa at sa wakas friends na sila ni Lablab niya. Ano pa nga ba at kilig to the bones na naman ang pumapag-ibig na dalaga sabay iminungkahi na nga sa lubos nagtatakang binata at kung nais nga raw nito ay tulungan siya sa laro. Sabi ko na, di ako nagkamali at may plano talaga itong gago na ito sa isip-isip na naman nga ng praning na si Sunrako na tinanggihan na nga ang alok ni Siger Zero. Sorry naman agad ang natarantang lover gamer girl at pagpasensyahan na nga raw siya ng binata at in love lang enjoy nga lang daw itong si Sunrako sabay good luck nga raw sa paglalaro nito. Nag-sorry na nga lang din ang noiwerduhan nating binata at inapakan nga raw niya si Siger Zero noong isang araw. Wala nga raw yun ika naman ang dalaga sa bida nating nag-bye-bye na, kaya nakibay-bye na rin ang ate mong nagwagi. Comment na nga si Emil na tila malakas nga raw itong si Siger Zero, na sinang-ayunan naman ni Sunrako. Habang si Ate Rey mo naman ay pinagtaka rin, at wala nga raw pangalan ng babae na kasama ni Sunrako, kaya maaring NPC daw ito. Sabay blush na naman at sa wakas friend niya na raw si Sunrako bibi niya, hihihi. Samantala, dumating na rin sa eksena ang mga kalaban at napagtanto na nga ang ginawang diversion ni Sunrako, ngunit nakita si Attack Master kaya tanggal angas, ng mga tanga na Kumar Ipas sa pag-alis, papalayo sa todo banggasngis sa kilig na dalagang pasayaw-sayaw na nga't ayaw na umalis, hahaha. Sa kanilang pagpasok ay balik rabbit form na nga itong si Emil habang si Sunrako naman ay inalis na ang mangtangang costume niya. Sabay pinagtaka ang mga photoluminescent moss na nagbibigay liwanag sa kanilang daan. Pagkamangha naman ang bumungad sa kanya nang marating na ang prismatic forest grotto at samit-saring mga kakaibang halaman at insekto na nga ang kanyang nakita. Isa na nga sa pumukaw ng atensyon nitong si Sunrako ang mga paro-paro na ito na tila naglalaman daw ng mga loot. Kaya ano pa nga ba at rekta inatake na naman ang ating bida, ngunit nagulat ng makailag sa kanya. Pero syempre tablado na sa pangalawang pagkakataon ng muling atikihin ni Sunrako, sabay nakuha ang isang bola-bola na puno ng nectar. Happy na naman nga ang dalawa at ipagpatuloy nga lang daw nila ang paglot ng items hanggang sa makaipon sila ng marami, tas saka na nila rektahin ang area boss ng lugar na ito. Sunod na nga nilang tinarget ang preying mantis na nakatago, sabay labas ng isang throwing knife itong si Sunrako at na-trauma na nga raw siya noong nilaban niya dati yung palataing ibon kamakailan since pang malapitan lang ang atake niya. At di na raw mauulit at may pangbanat na siya pang malayuan, at dito binato na nga ang punyal sa nakatagong mantis at nang makalabas ay tsaka niya binanatan. Happy na naman si Emil at panibagong halimaw na naman ang bumagsak sa kamay ng ating bida habang si Sunrako naman ay napapaisip at kulang pa raw ang mga nakukuha niya, hanggang sa magulantang na nga sila nang biglang yumenig ang paligid. Dito na nga bumungad sa kanila ang isang dambuhalang salagubang na tila nilalabanan ang isang grupo ng mga bubuyog para sagatan ng puno na pagkain nito. Since teritoryo ito ng mga bubuyog ay galit na ngang pinagre-retrat ng kanilang mga tusok-tusok ang dambuhalang salagubang ngunit wa-epek sa pagkakapal-kapal na armor ng salagubang. Sa gitna nga ng mga kaganapan ay nagmalakaster itong si Sunrako na nire-report ang mga nangyayar sa labanan ng dalawang panig ng halimaw, na maging si Emil ay dinamay ngunit di masakiyan ang trip ng binatang walang magawa. Ano ba naman yan Emil, puro ka na lang ba yehe. Sakyan mo na lang sa nakikinood na nga lang tayo, o kaya like at subscribe ka na lang muna kay Recap Candy baka naman, hihihi, ika na nga ng bida nating na boring kaya nag-casting. Ayan na po mga insan ni Nekes-Mekes na nang dambuhalang salagubang ang mga kalabang bubuyog, kay Nornade na po mga insan ay susbawasak ang mga tito-tita mong bubuyog mga kaibigan, kung ano-ano pang ang pinagsasasabi ng ating bida hanggang sa natapos na ang labanan ng nabwisit na ang dambuhalang salagubang kaya nirekte na ang Queen Ina ng mga makukulit na bubuyog and boom, patay ang Queen Ina, panalo ang King Ama, takbuhan liparan ang mga tanga. Nagulat na nga lang ang dalawa at napansin sila ng dambuhalang salagubang, kaya ano pa nga ba at Kumar Ipas na nang takbo ang mga gaga. Teka naman itong si Sunrako at wala naman daw sila ginawa ba't sila hinahabol ng halimaw? Sabay dito napaisip na ilabas ang nalot niya kaninang nectar at baka ito ang nais nito. Siyang tunay nga nang itinapon niya ito ay siya ring sinundan ng dambuhalang salagubang, at since may mga tama na ang halimaw ay sinamantala na ito ni Sunrako. Binanat-banatan na nga nito ang mga crack ng salagubang sa armor na nag-trigger ng critical hits niya,
Nakalaunan ay siya nang ang nagpabagsak sa kalaban kaya happy-happy na naman si kuya mo at nakadalay na naman ng mga pangmalakasang loot. Nagpatuloy na nga sila sa kanilang paglalakbay at dito napansin ang mga sapot sa paligid, at dito na nga napatanong si Sanrako kung gagamba daw ba yung area boss dito. Oo naman itong si Emil at Clown Spider daw ang pangalan ng area boss. So malapit na tayo since marami ng supot sa paligid ika na nga ng bida natin sabay sa kung saan ay pinakita naman ang likod ng gagamba. Pakita nyo rin Lods, suporta nyo baka naman, like at subscribe ka lang dyan, okay na, hihihi, salamat. Mula sa kung saan ay pinakita naman ang grupo ng mga adventurers na ito na hanap ang area boss ng lugar na iyon, hanggang sa mapadpad na nga ang mga ito sa kuta ng Clown Spider na lubos kinagulat ng mga tanga. Dito na rin sakto dumating ang ating bida ngunit biglang hinarang ng isang no entry sign at may mga manlalaro raw na kasalukuyang nilalabanan ang area boss. At siyang tunay nga dito na nila nakita ang mga bobo kanina na basta na lamang pinasok ang area boss ng basta-basta na lamang. Amen na nga lang nasabi ni Sanrako nang makitang Map Isaac ang manlalaro sa loob sabay dito na rin nawala ang no entry sign kaya tumuloy na sa loob ang bida natin. Iminungkahi naman ni Sanrako na may one sa baba itong si Emil at gusto nga raw ni Sanrako na solohin ang Clown Spider ng isang try lang at nang walang damage na natatanggap, na kinabahala naman ang naiwang Vorpal Bunny, habang itong si Sanrako naman ay wala nang sinayang pang oras at rekta inakyat na ang pinagtataguan ng kalabang area boss. Binasek na nga lang nito ang mga bato na ibinabato ng gagamba at nakita na nga niya ito kanina. Lubos na bahala naman si Emil at mag-ingat daw sa mga sapot itong bida natin, na binasek lamang ni Sanrako at huwag daw mag-alala itong si Emil at di naman daw malapot ang bilugang part ng mga sapot. Sa unti-unting paglapit ni Sanrako sa taas ay siya na ring unti-unting pagdami ng mga bato na ibinabato sa kanya ng kalaban kaya todo pasikat na nga itong bida natin sa kanyang bilis at skill sa pag-iwas, at nang maabot na niya ang gagamba ay walang patumpik-tumpik na binirahan na ito ng sunod-sunod na atake. Di na nga kinaya ni Kuya Gagamba ang mga burn ni Kuya mo kaya ayun nahulog na mula sa sapot nito. Abat sasabit na naman sana ng sapot itong gagamba nang hindi mahulog ngunit syempre nakita ito ni Sanrako kaya agad pinigilan, nang matuluyan itong mahulog at namnamin ang damage mula sa pagkakahulog. Matagumpay na naihulog naman na ito ni Sanrako ngunit sa isip-isip ng bida natin ay di nga raw ito sapat para matalo niya ang area boss na gagamba kaya nang makita ang mga nakasabit na bato at troso sa taas ng kuta ng Clown Spider ay napangisi na nga itong bida natin. Ano pa nga ba at sunod-sunod na bato at troso na ang dumagan sa kalabang gagamba, habang itong si Emil naman sa baba ay tuwang-tuwa at ang witty daw ng ating bida. Ngunit sa kabila ng lahat ay nagagawa pa ring makagalaw ng Clown Spider kaya napababa na itong si Sanrako. At dito muling naalala ang Lycaga na kamakailan ay kanyang nakalaban, na siya nang ang nagbigay todo-tadong panggigigil dito at kung ito nga raw di niya malalampasan ay paano pa ang sinumpaan niyang layunin na talunin ang nasabing kinabibwisitang Lycagon, kaya ayon, kawawang Clown Spider at siya nang ang napagbuhusan ng gigil ni Kuya ayon patay. Yehe-yehe na naman nga itong si Emil habang itong si Sanrako ay todo yabang at first try niya lang raw ang area boss nang wala man lang damage sa kanya. Oo, ikaw na kaya nga Lodi kita ika naman ang tuwang-tuwang si Emil. Samantala, isang email naman ang natanggap nito mula kay Pencilgun. Maging itong bagong karakter na pinakita ay nakatanggap din ng email mula sa dalaga, na pinakilala na ngang si Katzu, ang tropa ni Sanrako na sinundan siya sa larong ito. Balik kay Lover Gamer Girl naman tayo kung saan ibinalita na nga kay Mana, ang may-ari ng game shop, na sa wakas ay friend na niya sa Shangri-La Frontier itong si Sanrako, sabay ibinida na rin ang lablab niya dahil pangmalakasan daw ito at di na kinailangan pang dumaan sa first town ng laro at ngayon may kasama pang Vorpal Bunny na siya lamang ang meron. Di naman na nagtaka itong si Mana at ano pa nga raw ba aasahan mo sa adik sa larong si Sanrako? Sabay ibinalita na rin sa dalaga na bihira na raw niya makita sa shop ang binata at tila babad na sa paglalaro ng Shangri-La Frontier, at alam nga nitong ito na naman ang inaabangan ng dalaga rito. Pakalabas sa shop ay nagulat na nga itong si Ray nang makita si Sanrako sa isang shop na tila may binabasa kaya agad nagtago naman ang mahiyaing dalaga. Habang itong si Sanrako naman ay nagbabasa ng isang article tungkol sa tropa nito na si Katzu na isang pro gamer sa totoong buhay. Dito na rin niya nabasa ang tungkol sa major update ng Shangri-La Frontier ngayong summer, at napaisip na ito marahil daw ang sinabi sa kanila ni Pencilgun kahapon, sabay pa flashback ng kanilang naging meeting sa Unite Rounds.
Dito na nga napagkwentuhan ng tatlo ang huli nilang pagkikita dati pa kung saan nilusog nga nila Sunrako at Katsu ang kastilyo nitong si Pencilgun na nagsanhi nga raw sa pagkawasak ng lugar, na ideya nga raw ni Sunrako ayon dito kay Katsu na tinatawan-tawanan na nga lang ng dalawa at siyang nagtapos daw sa pagrereyna nitong si Pencilgun. Sumingit na nga itong nabibwisit na si Pencilgun at kung tapos na nga raw ba ang dalawa sa pagmumuni-muni sa nakaraan at kung pwede magpatuloy na sila sa kanilang meeting. Behave naman na nga ang dalawa kaya rumekta na sa intensyon niya itong si Pencilgun at sinabing nais niya nga raw ang dalawa na samahan siya sa pagsupil ng isang unique monster na kung tawagin ay Wet Herman the Tomb Guard, na lubos kinagulat na nga ng dalawa. Lubos nagka-interes na nga itong si Katsu at tulad daw ba ito ng nakalaban kamakailan nitong si Sunrako na like a gun chuchu tanong na nga nito kay Pencilgun. Oo naman si ate at isang araw ito sa 7 kilasay ng Shangri-La Frontier na lubos kinabahala naman ni Sunrako at akala niya raw simpleng pag-imbita lamang sa kung anong clan raid ang nais nitong si Pencilgun ngunit matindi pala at pinagtaka pa na silang tatlo lamang. Teka tatlo lang tayo tas sa tingin mo may pag-asa tayo sa sinasabi mong unique monster pagtataka na nga ni Sunrako sa dalaga. Di ko naman sinabi na madadala mo ito sa bilang na maging kami nga na Oshirekai Bomb Iron na ng 15 sa pinakamalalakas sa amin ay wa-epek peron sa nasabing halimaw ribat naman na nga ni Pencilgun sa bida nating nangangamba. Anyway sasabihin ko lahat sa inyo ang detalye basta ba magkasundo na tayo ngayon. Tsaka isang chance lang meron tayo. Makalipas ang 2 linggo sa gabi ng New Moon, matapos ang major update ng summer na ito pa-explain na nga ni ate Pencilgun mo. Napaisip na nga itong si Sunrako at bakit matapos pa ang update at bakit sa kanila pa ni Katsu na alam naman itong mga baguhan lamang sa laro pagtataka na nga ng ating bida dito. Huwag nga raw mag-alala sila Sunrako kung ang mga level nila ang pinag-aalala ng mga ito at ang habol nga raw niya dito ay ang pure skill nila wala nang iba pa, itong si Katsu na pro gamer at itong si Sunrako na trash gamer. Nag-asaran na nga ang dalawa at kung aatras na nga raw ang isa sa kanila ay magsabi na. Hanggang sa muling magsalita itong si Pencilgun na may kaakibat na dagdag compensation ang kanilang paghihirap. Wala naman ang patumpik-tumpik na okay si Sunrako ngunit tila may tinatago peren daw itong si Pencilgun sa kanila kaya kung talagang gusto raw talaga ng dalaga ang full support nila ay ikanta na nito lahat ng nota. Okay naman nga si ate Pencilgun at dito na natapos pa flashback ni Kuya Sunrako mo. Pakalabas sa shop ay anabangan na ito ni Ate Ray kung saan buong tapang na kinumusta mula sa kanyang pagkakatago. Natigilan naman si Sunrako at pilit inaalala kung sino ang dalaga at namumukaan nga lang niya na tila kaklase niya raw last year. Todo ngiti na nga si Ate Ray mo habang ang bida natin ay todo pinagpapawisan at nahihirapang alalahanin si ate. Kalaunan ay nagawa naman na makilala ni Sunrako na Ray ang pangalan ng dalaga na tila nagtagumpay masagutan ang isang napakahirap na tanong sa isang exam. Habang itong si Ray naman ay nataranta na naman at kung ano ang pag-uusapan nilang dalawa, sabay sabi na nga kung nag-shopping daw ba itong si Sunrako. Oo naman si Kuya sabay open na naman ang panibagong topic ni ate na narinig niya raw kay Ate Mana, ang may-ari ng game store, na naglalaro nga raw itong si Sunrako ng Shangri-La Frontier. At dito nahihiyang sinabi sa binata na siya rin daw ay naglalaro nito. Di na rin pinalampas pa ni Ate Raymo ang pagkakataon at niyaya si Sunrako na kung may time nga raw ito, ay maglaro sila ngunit di pa man ito tapos sa pagsasalita nito ay bigla na lamang tumunog ang cellphone ni Sunrako at nakatanggap ng mensahe mula kay Pencilgun, at pumunta na nga raw sila sa kanilang tagpuan. Double send pa nga si ate kaya lubos kinabahala ng binata. Uy sorry Ray, kailangan ko na muna bomb at si, kinukulit na kasi ako ng tropa namin, bye-bye muna ika na nga ni Sunrako sa dalagang nabitin, naabot langit peren ang ngiti at nagawa niya raw makausap ng matagal-tagal ang lablab niya. Napansin din ito ang dami ng energy drinks na binili ni Sunrako kaya tila magdamaga na naman daw itong maglalaro ng Shangri-La Frontier, kaya muli na namang kinilig at someday daw sigurado magkikita silang muli. Samantala rekta naman agad sa paglalaro itong si Sunrako pakauwi habang napapaisip at nakalimutan niya raw hingin ang pangalan ni Ray sa laro ng Shangri-La Frontier. Bungad na nga sa kanyang pagpasok itong si Emil na todo nakadikit sa mukha niya, at ano raw ba agenda nila ngayong araw. Dito na nga niya ipinaalam kay Emil na makalipas 2 linggo mula ngayon ay kakalabanin niya ang tinatawag nilang Wet Herman the Tomb Guard, at kakailanganin niya nga raw na mag-solo muna nang di kasama itong si Emil. Lubos kinagulat naman ito ng Vorpal Bunny at tila nawala sa sarili sa narinig,
Sabay nagmamadaling umalis at kailangan nga raw niya itong sabihin sa papa niya na si Visechi. Naiwan na ngang nagtataka itong si Sanrako at ano raw ba problema ni Emil, sabay napa-flashback na naman sa naging usapan nila ni Pencilgun, kung saan tinanong niya tungkol sa kung pwede may kasamang NPC at kasalukuyan nga raw ay may kasama siyang Vorpal Bunny sa party. Ayon naman kay Pencilgun ay kung mahalaga raw sa kanya ang NPC ay mas makabubuting iwan niya muna ito pansamantala, at pinaliwanag na sa Shangri-La Frontier, kapag namatay ang NPC, ay patay na talaga at wala nang balikan pa. Ay grabe, kaya like at subscribe ka naman Lods ng Mabuhay channel natin. Salamat mo. Rekta sumbong na nga itong si Emil sa airpot niya tungkol sa ibinalita sa kanya ni Sanrako, na nais ngang kalabanin si Wet Herman. Nabahala naman si Visechi sa ibinalita ni Emil, ngunit mas gusto niya raw marinig mismo sa ating bida, at kung bakit nais daw kalabanin ni Sanrako ang tinukoy nitong baliw na napaglipasan na ng panahon. Sa isip-isip naman ng manok ay lubos pinagtataka kung ano raw ba ang ibig sabihin ni Visechi, ngunit isinangtabi na muna ang kuryosidad at kailangan niya raw sakyan ang sitwasyon at sakto kailangan nga raw niya ng impormasyon. Lalo na tungkol kay Wet Herman na kakalabanin nila after 2 weeks. Siguro naman aminado ka na mahina ka pa sa kasalukuyang estado mo ngayon, banggit na nga ni Visechi sa kanya. Oo naman itong si Sanrako at di naman daw niya ito ginagawa dahil sa kung mananalo siya, bagkus ay para magsilbing support lamang sa kaibigan niya na siyang kakalaban sa mismong unique monster. Sinamantala na nga rin ito ng bida natin para magsingit ng tanong tungkol sa nasabing halimaw, at kung may alam o balita man lang ba itong si Visechi sa kasalukuyang kalagayan ng Wet Herman. Wala raw ika naman ni Visechi at matagal na raw mula nang huli niya itong nakita. Kwento na nga ni Sanrako na ayon daw sa kaibigan niya ay may grupo ng mga player killers na sinasamantala at inaabuso ang experience na nakukuha nila sa Wet Herman para mapalakas ang kani-kanilang antas, na nagmimistulang gamit sa mga ito. Dagdag pa nga nito na ang mastermind ng kanilang parating na raid ay isa mismo sa mga member ng nasabing grupo, ngunit di tulad ng iba ay seryosong gustong talunin ang nasabing unique monster. Oo, nandun na tayo sa seryoso siya, pero kung walang tsansang manalo, ay katangahan lamang ang inyong plano at pagganap. Noong sinabi ko sa iyo ang tungkol sa pangmalakasang Vorpal Soul mo ay di ibig sabihin na pati kamatayan kaya mo nang lampasan. Pilit pagkumbinsi peren nga itong bida natin at desidido nga raw ang tropa nila na patumbahin ang nasabing unique monster. At naniniwala nga raw siya pati ang isa pa nilang kasama sa pinaglalaban ng kanilang tropa. Isang tsansa lang, manalo matalo lalaban tayo, eksaktong sinabi nga raw ng kanyang kaibigan na para sa kanya ay isang malaking karangalan, ang tumulong sa pakikipaglaban. Aminado naman akong mahina pa ako sa estado ko ngayon, ngunit may 2 linggo pa ako para magpalakas, mula sa isang mangtangang manok na nasa inyong harapan, into isang respetadong chicken na palong-palo gusto mo ipangsabong mo pa ako eh. Bigla na nga lang nagulat si Sanrako nang magsimulang magkwento itong si Visechi tungkol sa unique monster na si Wet Herman, na isang araw awkward na nilalang, at di man lang mahulugan pinggan sa kaseryosohan. Namatayan ang asawa dahil sa kasinungalingan, naiwang nag-iisa at walang kamatayang katawan, isang buhay na bangkay na walang katahimikan. Noon pa man ay napagdesisyonan ko nang huwag makialam sa kanila, ngunit kung talagang gusto mo ay di kita pipigilan, ika na nga ni Visechi sa kanya. Tsaka nag-request sa akin ang cute-cute kong anak, kaya eret na, at tutulungan kita. Happy-happy na nga itong si Sanrako nang dalhin sila ni Visechi sa isang pandayan at sa wakas raw matagumpay ang pagtatyaga niyang magdrama kanina at tila may mapupuntahan ang kanyang efforts, hihihi. Agad tinawag na nga ni Visechi ang isang Vorpal Bunny na nagngangalang Belak na agad ding binati ang kanyang airpot at kumusta raw ang mga ito. Sa isip-isip naman ni Sanrako ay napapa sa Smeriasep at mukhang anak ata raw ni Visechi, halos bumubuo ng buong Rabitiza, sabay binati na nga siya ni Belak at nakwento na nga raw siya nila Emil sa kanya, at nagbanggit pa nga ng pangalang Evel na kaora raw ng bida natin, na pinagtaka na naman ni Sanrako kung isa na naman sa mga Junakis ni Visechi. Hanggang sa tawagin na nga siya ni Mang Kanor Rabbit version at ilabas na nga raw niya ang kanyang Vorpal weapon. Aba, mukhang batak tong sandata mo pagkamangha na nga ni Visechi sa pares niyang Vorpal daggers. Sabay pinaghanda na nga itong si Belak at i-ascend niya nga raw ang sandata. Gulat na nga ang nadama ni Belak at mismong ang kanilang airpot ang gagawa ng sandata, habang itong si Sanrako naman ay nagtataka kung ano ang pinag-uusapan ng dalawa.
Asikaso mode na nga si Belloc at lubos na tuwa na muling magpapanday ang kanyang tatay, habang itong si Visechi naman ay hiningan si Sanrako ng kung anumang materyales na meron ito basta high quality at pangmalakasan. Hanap naman agad ang bida natin ng maibibigay na materyales, hanggang sa dito nakita ang balat ng salagubang na nakuha nito kamakailan pa lamang. Pa-explain pa nga si Sanrako na pangmalakasan daw ang balat ng salagubang na halos di man lang ininda ang mga atake ng mga nakalaban nitong mga bubuyog. Pwede na nga raw ito ika naman ni Visechi kaya magsimula na sila. May pa one-sided na tanggal na nga ng coat itong maskuladong rabbit at pamorma na sa pagpanday, habang itong si Belloc ay may mga pasaring na swerte nga raw ng ating bida, at di na nga raw nagpapanday ang kanilang popsi, at sa kanya na nga raw ipinamana ng kanilang erpat ang pandayan. Dumagdag naman itong si Emil at nagkwento na ang kanilang daddy Popsy ay isa talagang blacksmith, at di lang basta ordinaryong blacksmith, bagkus ay isang master craftsman, isang titulo na ibinibigay lamang sa mga master ng blacksmith art at ancient craftsmanship, na tanging mga nakakapanday ng lost weapons of divinity. Sa pinaghalong mastery ay tinagurian nitong divine craftsman, ang pinakamatinding panday sa mundo ng mga panday pagmamalaki na nga nila Belloc at Emil sa ating bida. Pagkamangha na nga ang nadama ni Sanrako nang magsimula ng magpanday si Visechi. At pinagtaka ang mga magic bilog-bilog na lumalabas sa bawat hampas ng divine craftsman. Paliwanag naman ni Belloc na para ma-ascend ang isang sandata, ay kailangang mabasa ng panday ang bawat memorya at experience ng nasabing sandata, na siyang panggagalingan ng true form nito. Dagdag pa nga ni Belloc na ang Vorpal weapons ay nakakaalala ng mga naging laban nito, at ang naakumulang experience ng kanyang sandata ay siya nang ang pinapanday ng kanilang erpat kasama ang materyales na ibinigay niya kanina, hanggang sa unti-unti lumutang ang true form ng kanyang sandata. At since nakalaban nga raw ni Sanrako ang Lycagon ay lubos ang kuryosidad ni Belloc sa kalalabasan ng kanyang sandata. Kalaunan ay nagsimula nang ang kumanta itong si Visechi, kaya agad pinigilan ng magkapatid ang madaldal na si Sanrako at nasa kalagitnaan ng tila oras yun niya itong divine craftsman. Twinkle, twinkle, little knife, how I wonder what's your form, high above the world is round, like a diamond, in your hand, chu-chu-cha-cha ika na nga niya. Fast forward na natin puro lang naman pagbayo ng bakal habang kumakanta ganap ni Kuya Visechi Morito, habang itong sila Sanrako naman mang tangalang naman na nanonood. Kalaunan ay natapos na sa wakas ang pagpanday ng divine craftsman na si Visechi sa sandata nitong si Sanrako, na pinangalanan na nga nitong Moonblade Waxing at Moonblade Waning. Gulat na nga si Sanrako at twin weapon daw ang kinalabasan, ngunit ayon kay Visechi at isang blade lang ito na may dalawang porma, kung saan kailangan ang bawat isa ng magkaroon ng kahulugan. Agad nilapitan na nga ng tuwang-tuwang si Sanrako ang kanyang sandata nang makita, at dito nabasa ang effects ng bawat isa, kung saan may bonus damage ang isa bawat critical hit ngunit kapalit ang portion ng kanyang HP, habang ang isa naman ay may lifesteal bawat critical hit, kaya lubos kinatuwa ni Sanrako at perfect match daw ang dalawang weapon. At lubos na excite pa at may pa-fusion effect pa ang sandata kung saan pwedeng mag-combine ang dalawa. Yehe-yehe na nga ang manok ngunit nadismaya nang makita ang nag-pop up na alarm kung saan di pa nga raw niya pwede e-equip ang weapon dahil supot pa siya. Dito na nga niya inassess kung ilan pa ang kakailanganin niyang stats para maabot ang requirement ng nasabing sandata, hanggang sa mapagtanto na kakailanganin niya muna umabot ng level 50 para magamit ito. At least ready na, kaya galaw-galaw kaibigan ika na nga ni Visechi sa kanya habang itong si Sanrako naman ay todo nalungkot at akala pa naman daw niya magagamit niya na. Hanggang sa ipakita na nga lang na todo sorry ito sa kanyang mga tropa at na-late na nga sa kanilang usapang pagkikita. Ay talaga sorry baka moong hayop ka pinaghintay mo kami ng 3 oras lang naman tas sasabihin mo sorry Eddie wow, ika na nga nang nanggigigil na dalawa sa bida nating pasaway. Uy grabe sila, ang totoo niyan kasi ay napalihis ako sa isang unique scenario, at nabanggit kasi ang tungkol sa Wet Herman kaya syempre since mapagmahal akong kaibigan ay sinakripisyo ko time ko para sa inyo. Aba may mga paganyan ka pa, o siya, nakadepende sa sasabihin mo kung papatawarin ka namin o mang inasal ka na mamaya ika na nga ng dalawa sa kanya. Siyang tunay nga ay nagkwento na itong si Sanrako, at kagaya niya ay pinagtaka na nga ni Pencilgun kung bakit nalipasan na ng kanyang panahon at buhay na bangkay ang pagkakatukoy dito nila Visechi.
Maging si Katsu ay napaisip kung zombie raw ba itong si Wet Herman, ayon naman kay Pencil Gun ay mukhang tumutugma nga raw at nang nakalaban nila ito ay mala zombie ang mga galawan nito. Naakala nga raw niya noong una ay cyborg ito. O siya, alis muna ako at may aasikasuhin ako. Samantalang kayo naman ay iiwan ko muna ng mapagkakaabalahan nang di naman kayo maboring masyado, ika na nga ni Pencil Gun sa kanila. Dito na nga sila binigyan ng dalaga ng isang mapa at pamingwit na lubos pinagtaka na nga ng dalawa kung bakit, ayon naman kay Pencil Gun ay basta't madjejets na lang nila pag napuntahan na nila. Napansin na nga ni Pencil Gun ang Vorpal Bunny na ginawang bag ni Sanrako, at pinagtaka kung talagang iniisip nitong bida natin na gagana ang disguise na ito. Rason naman ni Sanrako na fashion niya daw ito na kina-poker face na lamang ng dalaga sabay umalis na lamang. Agad nagyaya na nga itong si Katsu at excited na sa kanilang adventure hanggang sa magulantang na nga ito nang makita ang bag ni Sanrako na nagsasalita. Teka, wag mo sabihin NPC yan, pagtataka na nga ni Katsu sa kanya, maging sa paglalakad nila ay ayaw siyang tigilan ni Katsu at gusto rin daw niya ng ganito, hanggang sa wakas ay narating na nga nila ang Iron Ruins of the Divinity. Sakto Lods, nandirito ka na rin naman ay idamay mo na like at subscribe, salamat, hihihi.